Sarap talagang tumambay dito. Nakangiting sabi ni Monet habang nilalanghap ang sariwang hangin. Mabuti na lang Marvin, walang masyadong tumatambay dito, no? Konti lang kaya masarap pa rin tambayan. Mabigat ang init ng huling linggo ng Marso sa Science Garden ng school nila. Nakaupo ang mga estudyante sa mga upuan at sa lilim ng malaking punong akasya. Malapad ang mga sanga ng mga yon na nagbibigay ng kanlungan mula sa matinding sikat ng araw. Huling linggo na bago ang pagtatapos at bagaman puno ng pananabik ang paligid, si Monet ay abala sa pag-ukit sa kanyang alaala ng bawat detalye ng lugar. Ang school na yon ang naging tahanan niya sa loob ng 4 na taon. Katabi niya si Marvin na nakasandal ang likod sa puno. May bukas na notebook sa kanlungan nito pero imbes magsulat ay nagdududa lang ang binata. Bahagyang dumikit sa noo nito ang buhok dahil sa pawis at biglang naramdaman ni Monet ang tuksong abutin yon at alisin. Pinagsalikop niya na lang ang kanyang mga kamay sa kandungan. Nanlilisi ka na naman ng tingin, ani Marvin nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi, mabilis niyang tugon, hinilan niyang laylayan ng palda para lang malihis ang pansin mula sa pumumula ng kanyang pisngi. Guni-guni mo lang. Lumingon na rin si Marvin. Hindi ko guni-guni lang. Kahit hindi ako tumitingin sa'yo, nagmamasid ako sa'yo sa gilid ng mga mata ko. Bakit kasi naman sa akin ka nagmamasid? Sa notes mo ka magmasid at hindi sa akin. Tingnan mo ang ginagawa mo, nagdududal ka lang. Kontra niya, sabay turo sa notebook nito na halos hindi nagagalaw. May exam tayo bukas, baka nakakalimutan mo. Umiling si Marvin, natawa ng mababa at kampante. Sobra kang nag-aalala. Papasa ako. Siguro, hindi kasing taas ng grado mo, Miss Honor Student. Pero, papasa. Napairap si Monet, pero hindi napigilan ang ngiti. Yan din ang lagi mong sinasabi. Tapos bandang huli naghahabol ka. Tapos akong hahanapin at bubulabugin mo dahil lang kulang-kulang ka sa requirements mo. Tumawa naman si Marvin. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Best friend tayo kaya palagi ka nang naaasahan kapag may problema ako. Kapag ikaw ang tumutulong sa akin, gumagana naman palagi. Hindi na ako mag-aalala kung nandyan ka. Best friend. Nagsimula sila bilang best friend. Pero alam niyang may namumuo ng feeling sa kanila. Ikaw naman ang nagpapaliwanag ng lahat sa akin. Ikaw ang safety net ko. Banayad ang pagkakasabi ni Marvin, pero dama ni Monet ang bigat ng tiwala sa likod ng mga salitang iyon. Ibinaba niya ang tingin at tinatago ang ngiting pilit kumakawala. Huwag kang umasa ng sobra. Darating ang araw, hindi na ako palaging nandito para sagipin ka. Tumahimik ang paligid. Napatingin si Monet sa mga naglalaro ng basketball sa di kalayuan. Naiisip mo ba minsan? Biglang tanong ni Marvin. Kung ano ang mangyayari pagkatapos ng graduation? Kapag wala na tayo rito. Napalingon si Monet, nagulat sa bigat ng tinig nito. Nakatitig si Marvin sa malayo at bahagyang nakakunot ang noo. Madalas, mahina niyang sagot. Nakakatakot. Parang paglabas natin dito, magbabago ang lahat. Magkakahiwa-hiwalay ang lahat ng mga close. Hindi na tayo kasing lapit tulad ngayon. Tumingin ito sa kanya at seryoso ang mga mata. Mananatili pa rin tayong magkalapit. Kahit na mag-aral ka pa ng kolehiyo sa syudad at magtrabaho ako, gusto kong magkalapit pa rin tayong dalawa, Monet. Napangiti siya rito. Pangako? Ngumiti si Marvin at inayos ang buhok niya. Oo, pangako. Pagsapit ng hapon, magkasabay silang umuwi tulad ng nakagawian. Mahaba at hindi pantay ang kalsada at napapalibutan ng mga palayang kumikislap sa ilalim ng araw. Nakalawit ang bag ni Marvin sa isang balikat. Samantalang si Monet ay nakapayong para hindi masikatan ng araw. Para kang senyora sa payong na yan. Biro ni Marvin, akmang kukunin iyon. Ang daming burloloy. Huwag mong kunin. Ako lang may payong na ganito. Pinasadya ko pa kasi gusto ko ng makapal. Babala ni Monet dito, sabay higpit ng hawak sa payong. Hindi tulad mo, ayokong masunog. Wala ka kasing pakialam sa skin mo. Ako meron, sayang ang lotion. Maganda ka pa rin naman. Mahina nitong bulong habang inaakay ang bisikleta. Napasinghap naman siya. Ha? Ano yon? Wala.
Mabilis na sagot ni Marvin, sabay kamot sa batok. Napakagatlabi si Monette, pinipigil ang ngiting gustong kumawala. Pinapahalagahan niya ang mga paglalakad na ganoon, ang katahimikang hindi kailanman mabigat. Ang mga simpleng palitan ng salita na tila may mas malalim na kahulugan. Naisip niyang kung pareho ba ang pakiramdam nila ni Marvin, hangad niyang ganoon din ang binata. Pagdating nila sa maliit na tulay, bumagal ang hakbang ni Monette. Ayaw pa sana niyang matapos ang oras nilang dalawa. Marvin, tawag niya rito. Gusto na niyang sabihin ang lahat, na gusto niya ito, na ito ang dahilan kaya tinatanggihan niyang iba, na iniisip niyang hinaharap na silang magkasama, hindi lang bilang magkaibigan. Pero nanatiling nakabara sa lalamunan ni Monette ang mga salitang iyon. Ang lumabas lang ay, "Huwag mong kalimutan bukas, mag-review ka kahit sa science notes mo." Natawa naman si Marvin. "Kita mo, lagi kang nag-aalala para sa akin. Mamimiss ko to." "Bakit naman?" "Ang paglalakad kasama ka. Ang ganitong usapan, hindi na magiging pareho kapag nag-aral ka na sa college at nagkaroon naman ako ng trabaho." Tumigil ito saka umiling. "Wala na." Gusto sanang ipilit ni Monette, pero ramdam niya ang bigat sa boses nito, kaya nagpa siya na lang siyang ngumiti. "Maglalakad pa rin tayo minsan, kahit pagkatapos ng graduation, sulitin natin ang bakasyon." Tumango si Marvin, pero muling dumako ang tingin sa malayo. Kinagabihan, nakaupo si Monette sa kanyang study table. Bukas ang mga libro, pero hindi niya nababasa. Bumabalik-balik sa isip niya ang ngiti ni Marvin, pati ang init ng boses nito. Malikot niyang itinatapik-tapik ang ballpen sa notebook. Nang nag-vibrate ang kanyang cellphone, sinagot niya agad nang makitang si Marvin ang tumatawag. "Salamat sa araw na to. Mag-aaral kang mabuti. Huwag kang mag-alala, papasa ako." Saad ng binata. Napangiti siya at sumagot naman. "Dapat lang, kung hindi magagalit ako." Mabilis ang balik nitong sagot. "Magagalit ka? Nakakatakot. Sige, papasa ako para sure." Napatawa si Monette ng mahina bago ipinatong ang cellphone sa tabi. Alam niyang tila kahibangan yon, ang kumapit sa damdaming hindi naman niya masabi. Pero ngayong gabi, bago siya pumikit, hinayaan niyang umasa. Baka sakaling dumating ang araw na makita siya ni Marvin, hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa. At habang hinihintay ang araw na yon, kontento si Monette na damhin ang init ng kanilang mga araw, kasama ang lihim na pagmamahal na nagpapaliwanag sa kanyang mundo, higit pa sa sinag ng araw. "Thank you po sa paghatid sa akin, Papa," nakangiting sabi ni Monette. Bumaba si Monette mula sa kotse ng ama, dala ang kahon na may lamang mga pagkain. Hinatid siya ng kanyang ama dahil late na siyang nagising. Nagmula pa sila sa Maynila dahil may pinuntahan silang kamag-anak doon. Medyo puyat siya kaya gusto sana ng mga magulang niya na umabsent na siya. Pero ayaw niya namang gawin yon. Kumaway ang kanyang ama. "Mag-aaral kang mabuti, Monette. Kumain ka rin. Siguradong mahihilo ka." "Okay lang po, Papa. May RHGP po kami ngayong araw. Vacant period at wala naman pong ginagawa. Tutulog na lang po ako ron kahit saglit." Tugon niya na may ngiti bago tumalikod patungo sa entrance ng paaralan. Agad niyang nakita si Marvin. Kalalak lang nito ng kalawangin nitong bisikleta sa bakod. "Magandang umaga," bati ni Monette at bahagyang inangat ang kahong dala. "May dala akong pagkain." Ngumiti ito ngunit sumulyap muna sa paalis na kotse. Syempre, lagi ka namang may baon. Bakit hinatid ka ng kotse?" Straight from Manila pa kasi kami. Kaya medyo puyat ako. May emergency kasi sa kamag-anak namin doon. Walang pupunta kaya pumuntang parents ko. Wala akong kasama sa bahay kaya sinama na nila ako. Paliwanag niya habang naglalakad silang sabay patungo sa silid. "Madaming pinabaon sa akin kasi alam nilang magugutom ako. Saka marami to kasi mamimigay ako mamaya. Utang ko to kasi nakapangako ako na manlilibre ako once na nakasama ulit ako sa top." Napatawa si Marvin. "Ikaw ang magugutom. Sa bagay, palagi ka nga palang gutom. Malaman ka pa naman." "Binibiro mo ba akong mataba?" Tanong ni Monette, nakataas ang kilay pero pigil ang tawa. Alam niyang hindi siya mataba. Hindi nga siya overweight. Talagang malaman lang siya. Malaki ang balakang, pati na rin ang dibdib.
Lalong lumapad ang ngiti nito. Hindi, ang ibig kong sabihin, malusog ka lang. Umiling si Monet at natawa ng mahina. Ewan ko sa'yo, ang aga-aga inaasar mo na naman ako. Maya-maya, nagtipon ang klase nila sa ilalim ng punong akasya para sa maikling break. Binuksan ni Monet ang kahon at nagsimulang mamigay ng mga sandwich, brownies at bottle juice. Mabilis siyang pinalibutan ng mga kaklase. Nagpapasalamat habang kumukuha ng parte ng mga ito. Pagharap niya kay Marvin, inabot niya ang sandwich na nakabalot ng maayos sa tissue pero umiling ito. Sige na, pamimilit ni Monet. Wala ka pang kinakain simula kaninong umaga. Kumuha ka. Bakit ayaw mo? Ayos lang ako. Sagot ni Marvin, nakasandal sa puno habang nakatukod ang mga braso. Hindi ka ayos. Rinig ko ba yung tiyan mo mula rito? Sagot niya pa. Natawa ang ilan nilang kaklase. Pero biglang sumeryoso ang mukha ni Marvin. Sabi ko nga, ayos lang ako, Monet. Bahagyang nanghina ang ngiti niya. Kilala niyang tonong yon. Hindi yon pagkainis sa biro, kundi pride. Ayaw ni Marvin tumanggap ng anumang makakapagparamdam dito na may utang na loob, lalo na kung galing kay Monet. Tahimik niyang binawi ang sandwich. Sige, ibibigay ko na lang sa iba. Kinahapunan, papunta si Monet sa library nang mapansin niyang sinusundan siya ng 2 binata mula sa ibang section. Mga anak ng negosyante, maayos ang bihis at halatang may confidence. Uy, Monet! Tawag ng isa at humabol ng hakbang. May kaunting salo-salo sa bahay namin ngayong weekend. May pool, pagkain, tugtog. Punta ka. At isama mo yung mga magaganda mong kaibigan. Dagdag ng isa na nakangisi. Ngumiti si Monet ng magalang. Salamat pero busy ako. Saka hindi ko alam kung papayagan ako dyan. Nagkatinginan ng dalawa. Tila hindi sanay na ma-reject. Busy? Sa ano? Magre-review. Sagot niya ng matipid, sabay lakad palayo. Bago pa makapilit, biglang sumulpot si Marvin sa tabi niya. Sabi niya hindi siya pupunta. Napatitig ang dalawa, saka nagbuntong hininga at nagmura ng pabulong bago lumayo. Huminga ng maluwag si Monet. Salamat. Akala ko hindi sila titigil. Hindi agad sumagot si Marvin, na natiling nakaigting ang panga at nakatingin pa rin sa dalawang naglalakad palayo. Hindi mo sila gusto? Banayad na sabi ni Monet. Hindi ko gusto kung paano kanila tinitingnan. Bulong nito. Alam kong type ka ng isa sa mga yon. Biglang kumabog ang puso ni Monet. Gusto niya sanang sabihin, paano kung ikaw ang gusto kong tumingin sa akin ng ganon? Pero nanatiling nakakulong ang mga salita. Sa halip, nagbiro na lang siya. So, bodyguard na kita ngayon? Lumingon ito sa kanya, lumambot ang tingin pero seryoso pa rin ang boses. Kaibigan mo ako, kaya alam mong palagi ako magiging protective sa'yo. Napalunok si Monet at tipid ng umiti. Salamat kung ganon. Lumipas ang mga araw sa ritmo ng klase, tawanan at mga damdaming hindi maipahayag. Ngunit hindi maitago ni Monet ang guhit na nakapagitna sa kanila, na lalo pang tumatalim sa bawat paalala ng kanilang magkaibang mundo. Isang Biyernes, iginiit ng mga magulang niya na sunduin siya mula sa eskwela. May pupuntahan pa kasi sila. Habang sumasakay siya sa kotse, napalingon siya at nakita si Marvin. Naglalakad mag-isa sa alikabok na kalsada. Kumurot ang konsensya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, muli silang nag-aral sa ilalim ng akasya at nakakalat ang mga notebook para sa finals. Hapon na, ginintuan ang paligid at humahalo sa simoy ang halakhakan ng ibang estudyante. Monet, biglang sabi ni Marvin at binasag ang katahimikan. Ano yon? Bakit mo tinatanggihan ng mga nanliligaw sa'yo? Parang kaswalang tono, pero alam niyang may gusto itong malaman. Napapitlag ang puso niya. Anong ibig mong sabihin? Pwede ka namang pumili kung sino. Kalahati ng mga lalaki sa school, gusto ka. Pero laging hindi ang sagot mo. Naglaro ang daliri niya sa ballpen. May hinihintay kasi ako. Lumitaw ang kuryosidad sa mga mata ni Marvin. May partikular ka bang hinihintay? Nanginginig sa labi ang mga salitang, ikaw yon. Pero pinigilan siya ng takot. Mataas lang talagang standards ko, Marvin. Umiling ito at natawa na rin.
Sa bagay, tama, taasan mong standards mo. Kasi hindi ka lang naman basta-basta. Pero nakita ni Monet ang bahagyang damdamin sa mga mata nito. Isang damdaming saglit lang lumitaw bago itago. At sa sandaling yon, alam niya na hindi lang siya ang may dinadalang damdamin. Nasa kanya rin si Marvin, nakatali, nakatago, nahahadlagan ng mga pader na pareho nilang hindi kayang sirain. Nang dumating ang araw ng graduation, umuugong ang gymnasium ng paaralan sa halakhak, tugtugin at masiglang usapan ng mga magsisipagtapos na nagpapakuha ng litrato. Nagkakandungan ang mga estudyante, nagtatawanan habang ibinabato ang mga caps para sa litrato. Ngumiti si Monet para sa kamera at mahigpit na hawak ang diploma. Pero mabigat ang dibdib niya. Ang bawat tawa sa paligid ay paalala kung gaano kabilis maglaho ang mga sandaling iyon. Sa dulo ng gymnasium, napansin niya agad si Marvin. Kasama nito ang ilang kaklase, nakangisi habang nagbibiro. Pero isang iglap ay dumako ang tingin nito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata ng mas matagal at biglang kumabog ang puso ni Monet. Ramdam niya na may nais itong sabihin. Gusto mong maglakad na lang muna? Tanong ni Marvin ng gabi na habang nagkakasayahan ng lahat sa bahay nila. Nagpahanda kasi ang mga magulang niya para sa kanya. Tumango naman siya. Oo, lakad tayo. Naglakad-lakad na nga sila. Hindi rin naman sila masyadong lumayo, pero alam niyang malayo na yon sa ingay ng kanilang mga kaklase. Graduate na talaga tayo? Basag ni Monet sa katahimikan. Mahinang natawa si Marvin. Oo, walang uniforme. Wala ng project. Wala na ring teacher na sisigaw kasi nagpapalitan tayo ng sulat sa klase. Natawa si Monet, naalala ang mga nakatuping papel na palihim na inaabot sa kanya noon. Pero agad ding nawala ang tawa ni Marvin at naging seryosong ekspresyon. Kailangan kong sabihin sa'yo to, Monet. Lumingon siya rito. Ano yon? Huminto sila sa ilalim ng ilaw ng poste. Aalis ako, mahinang sabi nito. Sa susunod na linggo, papuntang Japan. Parang umikot ang mundo sa paanan ni Monet. Japan? Tumango ang binata. May trabaho ako ron. Yun lang ang paraan para makatulong talaga sa pamilya ko. Hirap na maglako ng isda si Papa at kailangan pa ng mga kapatid ko. Hindi ako pwedeng manatili na lang dito. Bumigat ang dibdib ni Monet. Pinilit niyang ngumiti kahit namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang galing mo, Marvin. Ang tapang mo. Maswerte ang pamilya mo na responsable ka para sa kanila. Mataman siyang tinitigan ni Marvin. Wari may hinahanap sa mukha niya. Matapang? Hindi, desperado lang ako. Ayokong umalis, pero wala akong pagpipilian. Tumimo ang mga salita sa kanya na parang patalim. Gusto niyang sabihin na huwag itong umalis, na ayaw niya yon, na manatili na lang ito sa kanyang tabi. Pero natrap ang mga salita sa kanyang lalamunan. Masyadong delikado at masyadong makasarili, kaya ayaw niya nang subukan pa. Kaya ang nasabi lang ni Monet, kaya mo yan, lagi ka namang nakakahanap ng paraan. Napatawa si Marvin ng mapait. Sobra kang nagtitiwala sa akin. Matagal na ako nagtitiwala sa'yo. Sagot niya naman dito. At muling nanahimik ang paligid. Puno ng mga salitang kapwa hindi nila masabi. Nagpatuloy silang maglakad hanggang marating ang maliit na tulay. Ang kanilang palatandaan, ang halfway point kapag hinahatid siya ng binata noon. Pero ngayong gabi, pakiramdam ni Monet, yun na ang hangganan. Ang guhit na kapag nilampasan, hindi na maibabalik. Sumandal si Marvin sa railing, nakatanaw sa tubig na kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Mamimiss ko to. Tumayo si Monet sa tabi. Hinahaplos ng daliri ang malamig na bakal. Ako rin. Mamimiss ko ang tulay na to. Tumingala ito sa paligid pagkatapos ay lumingon sa kanya. Mamimiss kita. Parang tumigil ang hininga ni Monet. Agad itong umiwas. Ikaw ang matalik kong kaibigan simula noon. Hindi ko na maisip ang mga araw ko nang wala ka. Parang dinadagukan ang dibdib ni Monet sa bigat ng mga salita. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, sabihing ganoon din ang nararamdaman niya, na ilang taon na siyang umiibig ng palihim. Pero pinilit niyang tumawa ng mahina.
Mabibisi ka na sa Japan. Hindi ka na magkakaroon ng oras para mamiss ako. Sa tingin mo? Oo, pilit niyang sagot kahit bawat salita'y parang patalim. Magkakaroon ka ng bagong mga kaibigan. Baka makahanap ka ng special someone mo na mamahalin. Mabilis na lumingon si Marvin at mariin ang tinig. Ayokong makahanap ng espesyal. Meron na. Kumakabog ang puso ni Monette at nananabik marinig ang susunod. Pero nanatili ang katahimikan ng binata. Lumalim ang gabi at humahalik sa hangin ang awit ng mga kuliglig. Bumagal ang kanilang lakad, parang gustong pahabain ang bawat segundo bago dumating ang pamamaalam. Pagdating nila sa bahay ni Monette, nagniningning ang ilaw sa veranda. Paalala ng mundong naghihintay sa kanya sa loob, mundong mananatili kahit magbago ang mundo ni Marvin. Nasa harap sila ng gate, parehong hindi gumagalaw. Oh, heto na, banayad na sabi ni Monette. Good night. Good night, tugon ni Marvin pero hindi ito umatras. Nakatingin ito ng matagal sa kanyang mukha, para bang gustong ukitin sa alaala ang bawat linya. Malakas ang tibok ng puso ni Monette. Nais niyang sabihin ang mga salitang kanina pa'y sumisigaw sa kanyang dibdib. Gusto niyang sabihin mahal niya ito, na huwag na itong umalis. Pero nabasag ng takot ang lahat ng yon. Takot na baka tanggihan siya. Takot na baka sirain ito ang lahat. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at sa buong tapang na kaya niya, idinampi ang halik sa pisngi nito. Isang kisap mata lang ang tagal, pero parang nagliyab ang kanyang puso. Natigilan si Marvin at nanlaki ang mga mata. Delikado ang ginawa mo, Monette. Alis na ako. Ayokong isipin pa to. Ngumiti siya ng tipid, tinatago ang luhang gustong kumawala. Buti na lang aalis ka na, hindi mo na kailangan mag-alala. Matagal siyang pinagmasdan nito. Ingat ka palagi. Ikaw rin? Bulong naman ni Monette. At tumalikod na si Marvin, naglakad pabalik sa kalsada. Unti-unting nilalamon ng anino ang kanyang anyo. Nanatiling nakatayo si Monette sa harap ng gate. Nakamasid hanggang sa tuluyang maglaho. Mabigat ang hangin, pero mas mabigat ang kirot sa kanyang dibdib. Huli na pala ang gabing yon. Isang halik sa pisngi lang ang naibigay niya, at yun lang din ang tinanggap nito. Pagpasok niya sa bahay, alam ni Monette na hindi na muling magiging pareho ang kanyang mundo. Ang unang mga linggo matapos ang pagtatapos ay naging malabo na sa dami ng pamamaalam. Marami sa mga kaklase ni Monette ang lumuwas para sa kolehiyo. Ang ilan pa ay nag-abroad. At kahit abala rin siya sa paghahanda para sa sarili niyang buhay kolehiyala, ang pagkawala na pinakamasakit ay ang kay Marvin. Umalis ito ng tahimik, walang despedida, walang formal na pamamaalam. Isang umaga, nagising na lang si Monette na may natanggap na text. Nasa airport na ako. Ingatan mo lang palagi ang sarili mo. Yun lang, walang tawag, walang pagbisita. 10 salita lang na parang batong nanatili sa kanyang dibdib. Ilang araw, hawak niya palagi ang cellphone, umaasang may kasunod pa. Ngunit wala na talaga. Abala ang buhay sa universidad, malawak at masigla ang campus, mahigpit pero nakaka-inspire ang mga professor, at tila walang katapusang bumubuhos ang mga takdang aralin. Ibinuhos ni Monette ang sarili sa pag-aaral, bahagyang dahil gusto niyang magtagumpay, ngunit higit pa'y dahil habang mas abala siya, mas kaunting oras ang mayroon para isipin si Marvin. Ngunit palagi pa rin itong nananatili. Sa tuwing may nakikita siyang binatang magulo ang buhok at may ngiting pilyo, napapabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing napapadaan siya sa basketball court, palagi niyang inaasahang makikita itong naglalaro. Kumakaway. Monette, tahimik ka na naman. Biro ni Clarice isang hapon habang kumakain sila sa kantin. Sino bang iniisip mo? Huwag mong sabihin yung misteryosong lalaki mo na naman. Napatingin si Monette mula sa hindi pa niya kinakain na sandwich. Misteryosong lalaki? Yung hindi mo kailanman binabanggit, ngisi ni Clarice. Huwag mong akalaing hindi namin napapansin. Ilang lalaki nang tinanggihan mo ngayong SEM? 5? 6? Sumingit si Liza at nakangiting nakikibulong. Baka naman kasi may hinihintay siya.
Uminit ang pisngi ni Monet. Hindi naman, wala lang talaga akong ganang makipag-date ngayon. Umikot ang mata ni Clarice. Iyan din ang sinasabi ng lahat kapag may iniiyakan pa sila. Sige na, sino ba siya? Sabihin mo na. Pinilit ni Monet na tumawa at umiwas. Wala, kumain na lang kayo. Ngunit pag uwi niya sa dorm, siya lang ang nakarinig sa kanyang bulong. Si Marvin lang naman ang kanyang nasa puso't isip. Palaging si Marvin na mahal niya simula pa noong una. Lumipas ang mga buwan, naging taon, walang liham na dumating. Hindi rin sila makatawag dahil masyadong mahal ang international plan. Kumakapit lang siya sa mumunting piraso ng balita o mga kwento mula sa mga dating kaklase. At gayon pa man, patuloy siyang naghintay. Dumarating ang mga manliligaw, ngunit palagi niyang tinatanggihan ng mahinahon. Isang gabi, matapos ang group study, nilapitan siya ni Adrian, kaklase niya sa economics. Magalang ito, maayos manamit at halatang sanay sa atensyon. Monet, sabi nito habang nag-iimpake siya ng notes. Gusto mo bang mag-dinner bukas? Tayong dalawa lang. Nagulat siya. Dinner? Oo, may bago kasing resto malapit sa campus. Sigurado akong magugustuhan mo. Ngumiti ito ng banayad pero umaasa. Nagduda si Monet, mabait si Adrian, kahit sino'y magiging maswerte sa atensyon nito. Ngunit bago pa siya makasagot, naglaro na sa isip niya ang larawan ni Marvin. Pasensya na Adrian, mahinahon niyang tugon. Hindi ko kaya. Bahagyang nagbago ang mukha nito, pero agad ding natakpan ng magalang na tango. Naiintindihan ko. Baka sa susunod na lang. Ngunit alam niyang wala nang susunod. Lumakad siyang palayo, dala ang guilt at pangungulila kay Marvin. Nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang. Hindi ka na bumabata, Monet. Paalala ng ina isang gabi habang naghahapunan. Maganda ka, matalino, magaling. Ang daming humahanga sa'yo. Bakit palagi mong tinatanggihan? Well, college ka na kaya pinapayagan ka namin magka-boyfriend. Alam naman namin na alam mo ang boundaries mo kaya maluwag kami sa'yo. Tingnan mo kami ng papa mo. We're college sweethearts. Sa college ko nakilala ang papa mo. Tinusok ni Monet ang kanyang kanin at pinipilit panatilihin ang tono. Wala pa lang po talaga sa tingin ko ang tabang tao para sa akin. Matiim siyang tinitigan ng ama. O baka may tamang tao na. Pero may iba ka pang iniisip. Napalingon siya rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Naggibit balikat ang kanyang ama. Nakita ko nun kung paano ka tumingin dun sa batang yun. Si Marvin, tama ba? Palagi kang hinahatid, palagi kang napapatawa. Hindi ba best friend mo siya? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Pero wala na siya ngayon, hindi ba? Nasa abroad, nagtatrabaho. Hindi mo pwedeng itigil ang buhay mo kakahintay sa isang tao na baka hindi na bumalik. Naging magkalayo na kayo at nag-grow na kayo individually. Maybe ang Marvin na nakilala mo noon, hindi na ganoon ngayon. Kaya umusad ka and just go with the flow. Hayaan mong maanod ka sa sarili mong agos. At ganoon din para kay Marvin. Time can change everything, anak. Remember that. Yumuko si Monet. Pilit nilulunok ang bigat sa lalamunan. Hindi na lang siya sumagot. May mga gabi na masyadong mabigat ang katahimikan at nilalamon siya ng lungkot. Sa mga gabing yon, uupo siya sa bintana ng kanyang silid habang nakatingin sa buwan. Nakikita mo rin ba to, Marvin? Naiisip mo pa kaya ako? Naalala niya ang huling gabing magkasama sila. Ang nanginginig na tinig nito nang sabihing, mamimiss kita. Ang halik na pinangahasan niyang ilapat sa pisngi nito at ang hindi nito pagtutol. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Monet ng may karangalan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang habang tinatahak niya ang entablado. Nakahanap siya ng trabaho sa isang private science school sa bayan. Sa panlabas, tila mayroon na siyang lahat. Tagumpay, magandang trabaho, kaibigan at maayos na kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nanatili ang puso niyang nakatali pa rin sa isang binatang matagal nang lumisan. Sa lagay na to, biro ni Clarice habang nagiinuman sila.
Magmamadre ka na lang. Maliban na lang kung biglang bumalik ang misteryosong lalaki mo. Nag-toast si Liza habang natatawa. Para kay Monet na walang sawa sa paghihintay. Kung sino man yon, hindi siya karapat-dapat. Kasi girl, kung mahal ka nun, babalik at babalik yon. Kung hindi naman kayang bumalik agad, pwede namang magbigay ng assurance. Isang maulang gabi, pauwi galing trabaho, nadaanan niya ang lumang angkasya sa tabi ng school. Nandoon pa rin, matatag pa rin. Huminto siya, hawak ang payong at hinaplos ang magaspang na balat ng puno. Bumalik ang mga alaala nila ni Marvin, ang tawanan, ang mga palihim na tinginan at ang mga pangakong hindi nasambit. Ipininig niya ang mga mata at bumulong. Nasaan ka na, Marvin? Huni lang ng ulan ang tumugon, kasabay ng tibok ng sariling puso. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na dapat na siyang mag-move on. Ngunit matigas siyang kumapit sa pag-asa na darating din ang araw na babalik ito, na baka sa oras na yon, magiging iba na ang lahat. Isang karaniwang Sabado ng hapon nang biglang gumuho ang mundo ni Monet. Nakipagkita siya kay Emmy at Jana sa isang cafe sa bayan. Mga kaibigan niya ang mga ito nung high school na naging teacher din. Sa wakas, sigaw ni Emmy sabay kaway. Umorder na kami para sa'yo. Caramel latte, tama? Ngumiti si Monet. Kabisado niyo na ako. Umupo siya sa tabi ng mesa, inilapag ang bag sa gilid. Nagsimula ang dalawa sa masiglang kwentuhan sa trabaho, tsismis sa school at mga balita tungkol sa mga kabatch nila. Nakikinig lang si Monet, pumapaibabaw ang tawa paminsan-minsan, bagaman lumilipad ang isip niya sa kung saan. Bigla na lang napasinghap si Emmy habang nakatutok sa cellphone. Grabe, tingnan niyo to! Ipinakita nito ang screen. Isang lalaking nakasuot ng gray na Americana at isang babaeng nakasuot ng wedding dress. Pareho ang mga itong nakangiti, magkahawak ng kamay at puno ng tuwa ang mga mata. Sumilip si Jana. Uy, ang ganda! Sino yan? Teka, si... Natigilan ito at tumingin kay Monet. Nakakadena na naman ang mga mata ni Monet sa larawan. Mas maikli ang buhok, mas payat ng kaunti, pero walang duda sa pamilyar ng ngiti. Si Marvin na yan? Mahina niyang tanong. Parang kumulog sa dibdib niya ang pangalan. Kumurap siya, umaasang nagkakamali lang ang mata. Pero hindi, si Marvin nga ang naroon. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Sandali, bulong ni Monet. San mo nakuha yan? Nakauwi na pala siya sa Pilipinas? Hindi agad na malaya ni Jana na patuloy lang ito sa pag-scroll. Isa sa mga dati nating kaklase ang nag-post. Kinasal daw si Marvin, ilang buwan lang pagkatapos umuwi ng Pilipinas. Ayun, ang dami pang pictures, reception, friends, lahat. Isang swipe, ibang larawan. Si Marvin na naghihiwa ng cake. Si Marvin na nagtotoast. Si Marvin na sumasayaw kasama ang kabiyak sa ilalim ng mga ilaw. Bawat larawan, parang suntok na sunod-sunod. Kasal na pala siya? Puno ng sakit, nasambit niya. Naghihintay lang pala ako sa wala. Maaga siyang nagpaalam. Hindi na siya kinulit pa ni Jana at Emmy. Bagaman halatang hindi mapakali ang mga mata ng dalawa habang palabas siya ng cafe. Naglakad siya ng mabilis at halos walang direksyon hanggang makarating sa mas tahimik na kalsada. Doon, kumapit siya sa poste ng ilaw. Nanginginig ang mga daliri nang inalabas ang cellphone at hanapin ang profile ni Marvin. Nabura ng luha ang paningin niya nang tuloy-tuloy na bumagsak bago pa niya mapigilan. Pinahid niya ng mariin ang mga pisngi, ngunit sumambulat na ang hikbi. Wala man silang naging pangako, walang formal na pag-amin, walang opisyal na pag-ibig, ngunit ang pagkawala nito sa ganoong paraan parang katapusan ng lahat ng iniingatan niyang lihim sa puso. Bandang 2:00 ng madaling araw, nag-vibrate ang cellphone niya, kaya agad niyang sinagot si Emmy. Monet, gising ka pa? Nag-alinlangan siya, saka sinagot. Oo, marahan ang boses ni Emmy. Pasensya na kanina, hindi alam ni Jana, hindi niya sinasadya. Okay lang, mahina niyang sagot. Wala kang kailangan ipaliwanag. Kumusta ka? Nalagutan siya ng tibay.
hindi ako okay. Sandaling natahimik si Emmy bago nagtanong, gusto mo bang puntahan kita? Umiling si Monette kahit hindi nito nakikita. Wag na, kailangan ko lang mapag-isa. Sige, pero pakinggan mo. Monette, wag mong sisihin ang sarili mo sa nararamdaman mo. Normal lang, minahal mo siya kahit walang label, kahit walang nakakaalam. Totoo para sa'yo at yun ang mahalaga. Bumaha ulit ang luha sa mga mata niya. Pero ang ewan lang na naghintay ako sa wala. Hindi sa wala. Naghintay ka kasi naniniwala ka sa nararamdaman mo. Hindi yan ewan. Yan ang pag-ibig. Hinapit ni Monette ang cellphone sa tenga habang kumikirot ang dibdib. Bakit ang sakit? Dahil may halaga. Ilang beses kang umasa sa pag-ibig na yan. Bulong ni Emmy. At ngayon, kailangan mo na siyang bitawan. Lumipas ang mga araw na parang makina si Monette. Trabaho, gawain, lahat nagawa niya ng maayos. Ngunit sa loob, hungkag siya. Gabi-gabi, tinitingnan niya ulit ang mga litrato ni Marvin. Paulit-ulit, tila sinusubukang ibaon ng mas malalim ang katotohanan. Bawat ngiti nito, bawat hawak ng kamay sa asawa, lalo lang siyang dinudurog. Minsan, bumulong siya na parang maririnig siya nito kahit malayo. Masaya ko para sa iyo, Marvin. Sana patawanin ka niya katulad ng pagpapatawa mo sa akin noon. Ngunit kasabay ng salita, pumipiglas ang pusong tila pinagtaksilan. Hindi ng lalaki, kundi ng pag-asang pinaniwalaan niya ng matagal. Isang gabi, napansin ng kanyang ina ang lungkot sa mga mata niya. Monette, bakit parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw? Nag-alinlangan siya bago bumulong. Kinasal na po si Marvin. Natahimik ang kanyang ina, saka napabuntong hininga. Ay anak, pasensya na. Sumandal si Monette sa balikat nito. Dumaloy ang luha. Hindi ko maintindihan kung bakit ang sakit. Wala naman kaming kahit ano. Hinalikan siya ng mama niya sa noo. Kasi ang pag-ibig anak, hindi kailangan ng label para maging totoo. Minahal mo siya kaya masakit. Pumikit si Monette. Hinayaang yakapin siya tulad ng isang batang sugatan. Sa unang pagkakataon, inamin niya ng malakas ang matagal ng lihim. Mahal ko po siya, Mama. Totoo po yun. Hinigpitan ng kanyang ina ang yakap. Kung ganon, mahalin mo siya bilang alaala. At kapag handa ka na, buksan mo ulit ang puso mo. Darating ang taong para talaga sa'yo. Ang lalaking hinintay niya, ang una niyang pag-ibig, ngayon ay para na sa iba. At kahit pilit niyang sinasabing masaya siya para rito, isang tinig sa puso ang paulit-ulit na nagbubulong ng katotohanan. Yun na ang balitang tuluyang dumurog sa pagmamahal niya para kay Marvin. Unti-unting gumaling si Monette sa sakit na nadarama. Ang bigat ng pagkawala ni Marvin ay hindi na tulad ng dati. Hindi na parang batong dinadala niya araw-araw. Sa halip, isa na lang yung banayad na hapdi. Isang alaala na kaya niyang dalhin habang nagpapatuloy sa buhay. Kaya ibinuhos niyang sarili sa tanging bagay na hindi siya pumalya. Ang nagbibigay ng saya sa kanya, ang kanyang trabaho. Teacher Monette, bakit taso lang langit? Teacher Monette, natutulog ba ang langgam? Teacher Monette, i-drawing po kita. Isa sa mga paborito niyang estudyante ay si Jenny. Isang batang mahilig magtanong at minsan ay napapasama dahil sa sobrang pagkausyoso. Madalas na inaakay ni Monette si Jenny pabalik sa gawain kapag nadadala ito ng imahinasyon. Isang hapon ng Biyernes, habang sinusundo na ang mga bata ng kani-kanilang magulang at kasama, isang lalaki ang dumating. May dalang paper bag ng merienda at ngiti na tila nagliwanag sa buong silid. Excuse me, bati ng lalaki habang iniikot ang paningin. Nandito ako para kay Jenny. Napatingin si Monette mula sa pag-aayos ng mga garapo ng paint. Kayo po siguro ang tito niya? Inilahad ng lalaki ang kamay nito. Austin Ramirez, hindi nakarating ang kapatid ko, kaya ako muna ngayon. At hindi mo na siguro tanda, pero same school tayo ng college. Naging magkaklase tayo nun sa ilang minor subjects. An IT student pa dati. Tinanggap ni Monette ang kamay nito.
Wow, talaga? Pasensya na. Kaunti lang kasi ang kaibigan ko ng college, kaya hindi ko na masyadong tinatandaan ang mga nakakasalamuha ko. Ako si Monet Sanchez, teacher ni Jenny. Lalabas na siya, saglit lang. Tinatapos pa niyang iligpit ang crayons niya. Napangiti si Austin. Ganyan talaga siya. Lagi siyang may oras para sa lahat ng bagay. May lambing sa tono nito at walang pagkainip. Hindi ito tulad ng ibang matatanda na laging nagmamadali at tumitingin sa relo. Tahimik lang itong naghintay habang pinagmamasdan ng paligid at ang pamangkin. Ilang sandali pa ay dumating si Jenny. Tumatalon-talon habang kumakaway. Tita Austin! Yumuko si Austin at sinalubong ito ng yakap. Uy, Munchkin! Mabait ka ba ngayon? Nagpaint ako ng rocket ship! Sagot ni Jenny, halatang proud na proud. Napatingin si Austin kay Monet. Totoo ba, teacher? Totoo, nakangiti niyang sagot. At ipinaliwanag pa niya sa buong klase kung paano nakakarating sa kalawakan ng rocket. Mukhang future astronaut natin to. Or baka future chatterbox. Biro ni Austin sabay haplos sa buhok ng pamangkin. At sumunod na linggo, dumating muli si Austin. Naging madalas ang pagsundo nito sa pamangkin. Pick up duty ulit? Tanong ni Monet nang makita ito sa pintuan. Ngumiti si Austin. Sabi ng kapatid ko, maasahan daw ako. O baka sinasabi niya lang yon para hindi ako magreklamo. Natawa si Monet. Masaya naman si Jenny kapag ikaw ang sumusundo sa kanya, kaya okay na yan. Mula noon, unti-unting humaba ang usapan nila tuwing dismissal. Si Austin, imbis na umalis agad, nakikipagkwentuhan pa tungkol kay Jenny sa pagbabasa, sa alaala ng college life nila. Hindi niya man aminin, palihim na inaabangan ni Monet ang mga sandaling iyon. Isang hapon, nadatnan siya ni Austin na hirap magbitbit ng mga gamit sa art corner. Agad itong lumapit. Hayaan mo na, ako na. Sabi ni Austin, inagaw ang kalahati ng bitbit ni Monet. Wag na, kaya ko. Gusto kong tulungan ka. Gagawin ko to para sa'yo. Putol ni Austin habang nakatitig sa kanya. Tinuruan kami ng mama ko na huwag hayaang nahihirapan ng isang babae. May kung anong kumislot sa puso ni Monet. Matagal na mula nang may lalaki na nagpakita ng simpleng kabutihan ng walang kapalit. Hindi dahil may kailangan, kundi dahil tunay na nagmamalasakit. Isang Sabado, inimbitahan siya ni Austin sa simpleng picnic ng pamilya. Gusto raw ni Jenny na pumunta si Teacher Monet. Sabi nito na may ngiting may kasamang pag-asa. Nagdalawang isip siya noong una. Baka hindi tama, baka may makapansin. Pero nang hilahin siya ni Jenny noong Biyernes, namimilog ang mga mata sa pakiusap. Please, Teacher Monet, sama ka na sa hotdog picnic namin. Hindi na siya nakatanggi. Sa parke, may kumot na checkered, hotdog, sandwich at juice sa cooler. Mainit siyang sinalubong ng mama at kapatid ni Austin, habang si Jenny naman ay agad siyang hinila papunta sa playground. Natawa si Monet habang hinahabol ang bata. Damang-dama ang gaan ng pakiramdam. Habang palubog ang araw, umupo si Austin sa tabi niya at pinapanood si Jenny. Ang saya niya kapag kasama ka. Wika nito. Masaya rin ako sa kanya, sagot ni Monet. Napatingin si Austin. Alam ko kung bakit. Mabait ka, matyaga at ligtas ang pakiramdam ng tao kapag kasama ka. Nabigla si Monet. Karaniwan, mabilis lang siyang ngumiti at umiwas sa papuri. Pero ang mga salitang yon, parang tumagos. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Umiling si Austin. Hindi lang trabaho yan. Ikaw mismo yan. At sandaling natahimik si Monet dahil hindi niya alam ang isasagot. Lumipas ang mga linggo, naging mas madalas si Austin sa buhay niya. Minsan, ito ang sumusundok kapag gabi na. Minsan, bigla na lang itong may dalang merienda para sa mga guro na halatang hindi naman leftovers. Tahimik lang, walang pamimilit, pero palagi itong naroon. Isang gabing umuulan, nagpaiwan si Monet sa classroom. May dumating na text mula kay Austin. Nasa school ka pa? Oo, hintayin ko lang tumilang ulan. Maya-maya, may marahang yabag sa pasilyo. Nandoon si Austin, may hawak na payong. Ready? Namangha si Monet. Paano? Napadaan ako. Alam kong kailangan mo ng saklolo.
At habang naglalakad sila sa ilalim ng iisang payong, may kung anong gumaan sa dibdib ni Monet. Dati, siya lang ang laging naghihintay. Pero ngayon, may isang taong dumarating kahit hindi siya humihingi. "Monet," panimula ng binata habang mahigpit ang hawak sa manibela. "Ayokong lumampas dito nang hindi nagsasabi ng totoo." Napalunok si Monet. "Tungkol saan?" "Gusto kita," diretsyong sabi ni Austin. "Higit pa sa inaasahan ko. Alam kong may pinagdadaanan ka. Kita ko yun. Pero gusto kong malaman mong hindi ako nandito para maglaro at hindi ako aalis. Kahit anong bilis o bagal ng kaya mo, handa akong sumabay. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Nanginginig ang tinig ni Monet. "Natatakot ako." "Mahalaga yun at ayos lang," sagot ni Austin ng marahan. "Maghihintay ako. Matyaga ako, hindi ba?" Naluha si Monet. Matagal siyang naghintay sa isang taong hindi kailanman bumalik. Pero si Austin, heto at nananatili. "Bakit ako?" Halos pabulong niyang tanong. Tumingin si Austin, diretso sa mga mata niya. "Kasi kapag ngumingiti ka, parang gumagaan ang mundo. Kasi lahat ng oras inuuna mong iba at dapat may mag-aalaga rin sa'yo. At kasi hindi ko kayang hindi ka gustuhin. Gusto kong manligaw sa'yo." At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naglakas loob siyang papasukin ang ibang tao. "Sige." Kinagabihan, nakahiga si Monet at napagtanto ang isang bagay. Hindi na nakakabit ang saya niya sa nakaraan. Wala na si Marvin sa kanya, kaya kaya niya nang magpapasok at magmahal ng ibang tao. At isang bagong simula yon na alam niyang yayakapin niya. Naging matyaga si Austin sa kanya, kaya hindi rin nagtagal, sinagot niya na rin ito. Lumipas ang mga taon na naging masaya ang kanilang relasyon. Kahit may mga pagtatalo, madali namang naaayos dahil marunong magdala ng relasyon si Austin. Hanggang sa nag-propose na ang binata, walang pagdadalawang isip na sinagot niya ito. "Mag-e-enjoy ka sa high school reunion ninyo," wika ni Austin at hinalikan siya sa noo bago siya umalis. "Ipakita mo rin ang singsing. Ikwento mo kung paanong nakuha ko ang puso mo." Napatawa siya ngunit ang totoo, gusto niyang ipakita. Hindi para magyabang, kundi dahil sa unang pagkakataon, tunay na magaan ang kanyang puso. Kaya iyon siya, nakatayo sa gitna ng bulwagan na puno ng mga mukhang pamilyar ngunit binago na ng panahon. "Monet!" sigaw ni Liza sa kanya. Paglingon niya, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Liza, ang dati niyang seatmate. "Ang ganda mo! Maganda ka na dati, pero ang ganda mo pa rin ngayon. Parang hindi ka tumatanda." "Ikaw rin," tugon ni Monet ng may ngiti. At saka bahagyan niyang iniangat ang kaliwang kamay. Hinayaang sumilay sa liwanag ang makinang na singsing. "Oh my gosh! Engaged ka na?" Halos mapasigaw si Liza. Agad na nakatawag pansin ng iba pa. Ilang saglit lang, napalibutan si Monet ng mga kaklase. "Kailan ang kasal?" "Anong trabaho niya?" "Gwapo ba?" Mayaman." Natawa si Monet at mahinahong sumagot. "Austin ang pangalan niya. Mabait at matyaga siya. At oo, gwapo siya sa paningin ko. Sa susunod na taon na kami ikakasal." Natigilan ang mga kaibigan niya noong high school. Natawa rin si Monet. Nakakagaan sa pakiramdam na maibahagi ang bahaging yon ng kanyang buhay. Habang lumilipas ang oras, nilibot niya ang bawat grupo, nakikipagkwentuhan, nagbabalikan ng mga alaala, at minsan pa'y ginagaya ang ilang nakakatawang eksena noong kabataan nila. Sa ilang sandali, nakalimutan niya ang mga taong lumipas, ngunit biglang tila tumigil ang kanyang mundo. Sa kabilang dulo ng bulwagan, malapit sa buffet table, natanaw niya si Marvin. Wala nang sakit, marami na ang nangyari. Masaya na lang siyang makita ito dahil best friend niya naman ito noon. Sandali lang, bulong ni Monet sa mga kaibigan na abala pa rin sa pagtatawanan. Lumapit siya kay Marvin at nginitian ito. "Long time no see." "Monet," wika nito habang nakatitig sa kanya. "Marvin, ang ganda mo." Bahagyang napailing ang dati niyang kaibigan. "Ang saya mong tingnan." "Totoo?"
Sagot niya at nagulat siya kung gaano kadaling lumabas ang mga salitang yon. Masaya ako sa buhay na meron ako ngayon. Tumango ito, bahagyang tumingin sa kanyang kaliwang kamay. Engaged ka na? Oo, itinaas niya ang kamay. Sa susunod na taon, may kumislap sa mukha nito na emosyong hindi niya mabasa. Congratulations! Salamat! Kamusta ka na? Tanong ni Monet, pilit pinapagaan ang tinig. Nasa Japan ka pa rin ba? Doon ka pa rin nagtatrabaho? Umiling ito. Hindi na ako bumalik doon pagkatapos ipanganak ang pangalawa kong anak. Supervisor ako sa isang plastic company dyan sa Santa Tomas. Napangiti siya. Masaya si Monet sa buhay na mayroon ito ngayon. At least, hindi na mahirap ang buhay ni Marvin katulad noon. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ngunit ngayon, wala nang bigat. Tanging pasasalamat para sa binatang naging bahagi ng kanyang buhay. Sa mga aral na naiwan at sa tahimik na pagmamahal na minsang humubog sa kanya. Kailangan ko nang bumalik, maggiliw na wika ni Monet. Marahan na lang tumango si Marvin. Nang patapos na ang reunion, nagpaalam na si Monet sa kanyang grupo ng kaibigan. Lumabas siya sa mas tahimik na pasilyo, matiwasay siyang naglalakad nang biglang may humila sa kanya. Monet! Sambit ni Marvin. Marvin! Sabi niya ng may pag-iingat at inalis ang braso niya sa pagkakahawak nito. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Kailangan kitang makausap. Matigas ang tono nito at halos desperado. Tungkol saan? Mahal pa rin kita. Parang sumabog ang mga salita nito. Napatitig si Monet kay Marvin. Tila natigil ang kanyang paghinga. Para bang hinila siya pabalik ng panahon. Sa dalagang minsang naghintay, naghangad ng mga salitang ganoon, pero hindi na siya ang dalagang yun ngayon. Marvin, hindi ako tumigil. Mariin itong dugtong, hindi alintana ang tono niya. Hindi sa Japan, hindi matapos ako magpakasal. Hindi pa rin ngayon. Sa bawat pagdilat ko, ikaw ang nakikita ko. Sa bawat tagumpay, sa bawat hirap, lagi kong iniisip kung gaano kasaya kung nandun ka sana. Umiling si Monet at hindi makapaniwala. Tama na. Wala ka na sa tamang pag-iisip. May pamilya ka na at ngayon ay sasabihin mo sa akin yan? Hindi ko kaya. Lumapit si Marvin at namumuo ang luha sa mga mata. Ang makita ka ngayong gabi, ipinaalala lahat ng wala. Ikaw lang ang tanging minahal ko ng ganito, Monet. Ikaw lang palagi. Nanikip ang dibdib ni Monet. Ngunit hindi sa pananabik, kundi sa isang malamig na pakiramdam. Marvin, hindi mo dapat sinasabi to. May asawa ka na, may mga anak ka na. Alam ko, mabilis nitong sagot habang nanginginig ang tinig. Mahal ko sila. Oo, pero hindi katulad nito. Hindi katulad ng nararamdaman ko para sa'yo. Marvin, tumindi ang boses niya at umalingaw-ngaw sa pasilyo. Agad niyang ibinaba ang tono. Natatakot na baka may makarinig mula sa bulwagan. Naririnig mo bang sarili mo? Malito, hindi makatarungan para sa asawa mo, sa anak mo at para sa akin. Napaurong si Marvin, ngunit lalo pang tumindi ang desperasyon. Hindi mo na ba nararamdaman din? Huwag mong sabihin hindi mo naisip kung ano sanang nangyari. Oo, naisip ko. Mahina, ngunit matatag niyang sagot. Taon ang inaksaya ko sa paghihintay. Tumanggi ako sa mga taong gustong mahalin ako dahil hawak-hawak ko ang alaala mo. Pero habang naghihintay ako, nagpatuloy ka. Pinili mo ang iba. Bumuo ka ng buhay kasama siya. At ngayon, gusto mong bumalik ako? Hilahin sa mga pagsisisi mo? Mahal ko ang mapapangasawa ko. Kung mahal kita noon lang yon at matagal nang nabura. Sobrang pointless ng pag-amin mong to. Ginugulo mo lang ang lahat. Parang tinamaan ng bigat ng katotohanan ang mukha ni Marvin. Hindi ko na kayang itago. Nang makita kong may singsing ka para akong namatay. Ang ideya na magpapakasal ka na sa iba. Sa taong pinili ko at minahal ko. Singit ni Monet. Sa taong hindi nagdalawang isip. Sa taong nandito, hindi lang alaala o tanong. Mahal ako ni Austin ng hayagan, Marvin. At mahal ko rin siya. Bumagsak ang balikat ni Marvin at nabalot ng pagkatalo ang mga mata. Pero ako ang unang nagmahal sa'yo.
Ako rin ang una mong minahal. Nanginginig ang mga kamay ni Monet, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. At binitiwan mo ako. Umalis ka, hindi mo rin ako binigyan ng assurance na maghintay. At kahit ginawa mo pa, masaya akong hindi na ako naghintay. Dahil kung minahal mo ako sa paraang kailangan ko, hindi magiging ganito. Saka ikaw naman ang unang nawala. Naghintay ako pero nagpakasal ka na. Pinikot lang ako ni Eden. Pulalas ni Marvin. Sinigawan niya rin ito. Hindi enough na reason yan para umamin ka sa akin ngayon na mahal mo pa rin ako. Sandali silang parehong natigilan sa bigat ng katahimikan. Tila mas lumiit ang anyo nito. Hindi nang confident na lalaking nakita niya kanina, kundi ang anino ng dating binata na kilala niya noon. Huminga ng malalim si Monet. Marvin, bumalik ka na sa asawa mo, sa mga anak mo. Balita ko, 4 ang anak ninyo ni Eden at puro mga babae pa. Ano sa tingin mo ang mararamdaman nila kapag nalaman nilang ganito ka? Huwag mong sirain ang nabuo mo sa paghahabol sa isang tao na dapat ay nananatili na lang sa nakaraan. Bahagyang umawang ang bibig ni Marvin. Para may sasabihin pa, ngunit agad din yung nagsara. Bumaba na lang ang tingin nito sa sahig. Sorry. Mahina nitong bulong. Sorry din. Maraming nasayang noon. Pero choice natin na gawin ang lahat ng yon. Maraming chance to get there. Para walang panghinayangan pero wala rin naman tayong ginawa. So I think hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Naiinis na umalis si Monet. Hindi niya gusto ang nangyaring sagutan. Hindi niya lubos maisip na may hang-ups pa pala sa kanya si Marvin. Kaya kahit mag-best friend sila noon, hangad niyang hindi na ito makita pa. Yun nga lang, mukhang warm up pa yon para guluhin ang masaya niyang buhay. Monet! Mahina at may alinlangan ang tinig ni Liza nang tumawag ito sa kanya isang gabi. Kailangan ko lang itanong, totoo ba? Kumunot ang noo ni Monet. Hawak ang cellphone sa pagitan ng kanyang pisngi at balikat habang nagmamarka ng mga papel. Totoo ang tungkol saan? Na ikaw at si Marvin. Nag-aalinlangan ang boses ni Liza, mabigat at puno ng kaba. Na kayong dalawa ay nagkabalikan sa reunion, higit pa sa pagiging magkaibigan. Natigilan si Monet at bumilis ang tibok ng puso. Ano? Ayokong maniwala. Mabilis na dagdag ni Liza. Pero sabi ng ilan nating batchmates, nakita raw kayong dalawa na sabay na lumabas ng hall na parang sobrang lapit nyo sa isa't isa. Hindi kayo nung high school pero alam naman namin na may mutual feelings kayo sa isa't isa noon. Wala lang talagang label. Walang katotohanan yan. Giit agad ni Monet. Oo, nakausap ko si Marvin. Pero yung sinasabi mong higit pa sa magkaibigan, hindi kailanman. Huminga ng maluwag si Liza. Alam kong hindi mo gagawin yan. Pero Monet, mag-ingat ka. Mabilis kumalat ang ganitong usap-usapan. Pinilit ni Monet ang isang mahinahong buntong hininga. Salamat sa pagsabi. Pagkababa ng cellphone, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ni Liza. Sa pagtatapos ng linggo, 2 beses pa niya yung narinig. Isa mula sa kasamahan sa trabaho na nagtanong at isa pa mula sa pinsan niyang nag-text din. Sa bawat pagkakataon, mariin niyang itinanggi at natatakot na siyang baka umabot pa ang mga yon kay Austin. Kaya naman, kinausap niya kaysa manggaling pa sa iba. May mga kaklase ako noon, huminga siya ng malalim. Nagpapakalat sila ng chismis tungkol sa akin, tungkol kay Marvin. Naningkit ang mga mata ni Austin. Chismis? At Marvin? Siya yung best friend na first love mo dati, hindi ba? Oo, maraming nagpapakalat na kami raw ay nagkakabalikan na niloloko kita. Natahimik ang silid. Nakatingin lang si Austin at halatang hindi nagustuhan ang narinig. Naghanda na si Monet sa galit, sa duda, sa pagkadismaya. Ngunit umiling si Austin. Kalokohan yan. Naluha si Monet sa ginhawa. Oo, pero ang dami nang nag-uusap at iniisip kong si Marvin ang nagpasimula. Umigting ang ekspresyon ni Austin. Bakit niya naman gagawin? Dahil sinabi niya sa akin na mahal niya pa rin ako. Mahina niyang bulong. Napakuyom ang kamao ni Austin. Sinabi niya yan sa'yo? Oo, sa reunion. Hinarang niya ako at umamin.
Tumingin siya kay Austin. Sinabi kong hindi. Sinabi kong mahal kita, Austin. Pero ngayon, parang sinisira niya ang lahat. Sinapo ni Austin ang ulo. Hindi ka panipaniwala. May asawa na yun at mga anak, hindi ba? Ngunit nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mong pagdudahan yan. Pero kung patuloy niyang sisirain ang pangalan mo, hindi ako mananahimik. Sumakit ang puso ni Monette, halo ng pasasalamat at pangamba. Anong gagawin mo? Harapin ko siya. Mariing sagot ni Austin. Hindi ako palaaway na tao, pero makakatikim talaga sa akin ng isang yun. Gusto niyang kausapin si Marvin para kumprontahin ito. Pero mas minabuti ni Monette na huwag na lang. Pero dumating ang pagkakataon. Isang linggo, nakasalubong ni Monette si Marvin sa isang cafe malapit sa paaralan. May meeting siya sa taong may-ari ng lupa na gusto niyang bilhin. Pero nandoon si Marvin, nakaupo sa may bintana na para bang may hinihintay ito. Monette, mabilis nitong bati at agad na tumayo. Nanginig ang kamay ni Monette. Marvin, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong madalas ka dito. Pag-amin nito na para bang sapat na rason iyon. Naisip ko baka makapag-usap tayo. Umiling si Monette at tatalikod na sana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit humarang si Marvin sa kanya. Si Austin ba? Narinig niya ba ng chismis? Sinabi ko lang naman ang totoo na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Biglang uminit ang kanyang ulo. Ano? Nagkukunwaring inosente si Marvin. Ano? Ikaw ang nagpapakalat ng kasinungalingan? Nanginginig ang boses ni Monette sa galit. Makinig kang mabuti, Marvin. Hindi kita mahal, matagal na. Ano mang ilusyon na iniisip mo, sa'yo lang yun. Huwag mo akong idamay. Naging matigas ang panga ni Marvin. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Nakita ko sa mga mata mo sa reunion. Yan lang ang gusto mong makita. Putol ni Monette. Nakabangon na ako. Ikakasal ako kay Austin. Siya ang mahal ko at hindi ikaw. Tumunog ang bell sa pintuan ng cafe. At pumasok si Austin. Agad nitong nakita si Monette pagkatapos ay si Marvin. Mabilis itong naglakad papunta sa kanila. Monette! Tawag ng kanyang mapapangasawa. Ayos ka lang ba? Tumingin si Austin kay Marvin. Ikaw ang nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa fiancé ko. Bahagyang nagpakita ng pagkakasala ang mukha ni Marvin bago nagsalita. Sinabi ko lang ang alam ko. Minahal niya ako noon. Noong high school pa yon, mariing putol ni Monette. At natapos na bago pa man nagsimula. Tigilan mong gawing ibang nakaraan. Lumapit si Austin at matalimang tinig. Makinig ka, Marvin. Ano man ang iniisip mong meron kayo nun, tapos na. Matagal nang tapos. Si Monette ang magiging bukas ko. At kung may malasakit ka sa asawa mo, sa mga anak mo, o kahit sa dignidad mo, itigil mo na to ngayon din. Hinilan na siya ni Austin papalabas. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali sa gulong binibigay ni Marvin sa kanya. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa apartment. Hinahaplos ni Austin ang mga daliri niya. Hindi siya titigil agad. Bulong ni Austin. Bihira tumigil ang mga lalaking kagaya niya. Gusto mo bang idemanda natin? Wag na, kahit papano, pinapahalagahan ko pa rin ang friendship namin noon. Mahinang tugon ni Monette at nakasandal sa balikat ni Austin. Pero alam ko rin na hindi ko na kailangang harapin to ng mag-isa. Hinalikan ni Austin ang tuktok ng ulo niya. Hindi kailanman, hindi ka harap ng mag-isa. Kasi ako kahit anong mangyari, palaging may tiwala sa'yo. First love. Ako ang last love mo. Mas malaki ang lamang ko. Napangiti si Monette at mas lalong niyakap si Austin. Kaso, akala niya na pagkatapos sa cafe ay titigilan na siya ni Marvin, pero mukhang wala talaga itong balak. Hapon na nang umalis siya sa paaralan, dala pa ang halakhak ng kanyang mga preschoolers. May bitbit siyang bag ng isang boses ang nagpahinto sa kanya. Monette! Napalimon siya kaagad. Nakatayo si Marvin sa may gate. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwedeng basta lumitaw na lang ng ganito. Kailangan kitang makita. Sabi nito habang namamaos ang tinig. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Iniiwasan mo ako. Dahil ayokong makita ka. Mariing tugon ni Monette. Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Nanigas ang panga ni Marvin saka lumapit ng bahagya. Hindi ako masaya, Monette.
Hindi sa kanya. Napakunot ang noo ni Monet. Anong ibig mong sabihin? Yung asawa ko. Mapait na sagot ni Marvin. Mali ang kasal na yon. Pinilit lang ako ng mga magulang ko dahil siyang praktikal. Pero hindi ko siya minahal. Hindi gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Nanginig ang kamay ni Monet. Tama na Marvin. Huwag mong sabihin yan. Totoo to. Halos pumutok ang tinig nito sa tindi ng desperasyon. Araw-araw akong nagigising sa tabi niya at wala akong nararamdaman. Wala, pero kapag nakikita kita, kapag naalala ko tayo, nabubuhay ulit ako. Hindi mo ba nakikita? Hindi ako nababagay sa kanya. Sa'yo ako nababagay. Biglang sumakit ang ulo ni Monet pagkatapos marinig iyon. Noon, matagal ng panahon, pinangarap niyang marinig ang mga salitang yon. Ngunit ngayon, parang lason yung dumampi sa kanya. Marvin, pakinggan mong sarili mo. Matalim niyang sabi. Pinili mo siya, bumuo ka ng buhay kasama siya, may pamilya ka na. Umiling si Marvin. Hindi totoo yon. Hindi siya totoo sa akin. Gusto niya palaging siyang nasusunod. Mababa ang tingin niya sa akin dahil lang nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Mabilis ang paghinga ni Monet. Naririnig mo ba kung gaano kalupit pakinggan yan? Para sa asawa mo, para sa mga anak mo. Wala na akong pakialam. Bulong nito sa kanya. Ikaw ang gusto ko, Monet. Iwanan mo na siya. Iwanan mo si Austin. Pwede na tayong magsama. Nag-alab ang dibdib ni Monet sa galit. Iwanan si Austin? Baliw ka na ba? Si Austin ang mahal ko. Siya ang pakakasalan ko. At wala kang masasabi na makakapagpabago nun. Nabakas ang sakit sa mukha ni Marvin. Niloloko mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo, kaya kanyang mahalin gaya ng pagmamahal ko? Hindi. Hindi niya kaya. Umatras si Monet at nanginginig sa puot. Wala kang alam tungkol kay Austin. At hindi mo ako mahal. Ang iniibig mo ay ang alaala ko. Ang dating ako na nagmahal sa'yo at nagmamalasakit. Pero nagbago ng babaeng yun, Marvin. Lumaki na siya at dapat ganun ka rin. Bigla nitong hinawakan ng pulso ni Monet, mariin at desperado. Hindi ko kaya. Hindi mo ba naiintindihan? Mababaliw ako nang wala ka. Hinila ni Monet ang braso. Problema mo yan. Hindi ko problema. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Akala ni Monet ay aalis na rin ito, ngunit ang sumunod na salita ni Marvin ay mas lalong dumurog sa kanya. May iba akong babae. Halos bulong na sabi nito. Namilog ang mga mata ni Monet. Ano? Kalaguyo. Pag-amin nito habang nakatungo. Ilang buwan na rin. Pinatulan ko siya kasi nakita kita sa kanya. Magkahawig kayo, magkaugali. Akala ko siya ang pupuno ng kakulangan mo sa buhay ko pero hindi. Mas lalo lang ako nalugmok. Dahil hindi siya ikaw. Hindi na talaga makapaniwala si Monet. Diyos ko, Marvin, anong ginagawa mo sa buhay mo? Kawawa ang pamilya mo. Itinaas ni Marvin ang ulo at nagmamakaawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi mo naiintindihan. Para akong natrap sa asawang hindi ko mahal at sa babaeng hindi nakakapagpasaya sa akin. At ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Doon tuluyang naputol ang pasensya ni Monet. Ililigtas ka? Niloloko mong asawa mo, nilalapastangan mo ang pangako mo, at ngayon nandito ka para ipasa sa akin ang kalat mo? Nakakakilabot ka, Marvin. Hindi ka ang dating nakilala ko. Hindi ka lalaki. Duwag ka. Duwag na nagtago sa mga dahilan at sinirang lahat sa paligid niya. Minahal kita noon. Totoo. Pero ang taong yon, matagal nang patay. Pinatay mo siya sa mga desisyon mo. Galit na galit niya itong tinalikuran. Hindi niya nakilala si Marvin. Hindi niya nakilala ang dating best friend at first love niya. Ang magulong pagbabalik ni Marvin sa buhay niya, mas lalo lang lumalala. Monet! Sigaw ng isang babae. Nakatayo sa may pintuan ang isang babaeng nasa 30 taong gulang na. Nakabihis ng elegante, ngunit gulo ang anyo dahil sa matinding galit. Nag-aalab ang mga mata sa kanya. Napatigil si Monet nang mapagtantong asawa ito ni Marvin. Eden? Tumahimik ang mga bata. Wari dama ang bigat ng tensyon. May isang batang mahina pang bumulong. Teacher Monet, sino po siya? Bakit po sumisigaw? Naninikip ang dibdib ni Monet.
Class, manatili muna kayo sa inyong upuan. Miss Clara, pakibantayan muna sila. Mabilis niyang utos sa kanyang assistant teacher na agading tumango kahit halatang kinakabahan. Lumabas siya ng silid at marahang isinara ang pinto. Bakit ka nandito? Mapait ang tawa ni Eden. Huwag mo akong gawing mangmang. Akala mo maililihim mo? Painosente ka pa. Pero inaagaw mo kung ano na ang akin. Bumulusok na ang puso ni Monet at nanlamig. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw! Singhal ni Eden. Kabit ka! Huwag kang mag-deny. Alam ng lahat na mahal ka pa rin ni Marvin. Pati sa pagtulog niya, pangalan mo pang binabanggit niya. Eden, nagkakamali ka. Hindi ako ang kabit ng asawa mo. And please, huwag dito. School ito. Sinungaling! Putol agad ni Eden, lalong tumataas ang boses. Ilang beses mo siyang nakikita. Masaya ka bang sirain ang pamilya ng ibang babae? Parang binibiyak ang puso ni Monet. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Hindi ko kailanman. Hindi pa siya natatapos nang biglang lumitaw si Austin sa dulo ng pasilyo. Maaga itong dumating para sunduin siya. Nang makita si Eden, agad dumilim ang mukha nito. Anong nangyayari dito? Singhal ni Austin at mabilis na lumapit. Humarap si Eden sa binata. Dapat, tanungin mo ang fiancé mo kung anong klaseng babae siya. Tanungin mo tungkol kay Marvin, kung paano niya tinutokso, kung paano niya sinisira ang pamilya ko. Hindi yan totoo. Austin, maniwala ka. Bulalas ni Monet. Pero hindi natitinag si Eden. Lumapit pa ito at nanginginig ang tinig sa sama ng loob. Alam mo ba kung anong pakiramdam na humiga sa tabi ng asawa mo na ibang pangalan ang binabanggit? Na amining hindi niya ako minahal, na ikaw pala simulat sa pool? Inagaw mo siya bago ko pa man siya makuha ng buo. Nanlambot ang tuhod ni Monet. Eden, ni minsan, hindi ko hiningi ito. Si Marvin ang... Huwag mong ibunton sa kanya. Sigaw ni Eden. Hindi siya magiging ganito kung hindi mo siya inaakit. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang... Tama na. Mariing bigkas ni Austin. Wala kang karapatang sugurin siya dito at ipahiya sa trabaho. Kung may problema ka sa asawa mo, sa kanya mo harapin. Huwag mong idamay si Monet sa gulong asawa mo mismo ang gumawa. Kumibot ang labi ni Eden, pero nag-aalab pa rin ang galit. Siyempre, ipagtatanggol mo siya. Nabihag ka rin ang drama niyan. Kawawang Austin, bulag sa pagkukunwari niya. Doon na bumuhos ang luha ni Monet. Wala akong ginawang mali. Bakit, may ebidensya ka ba? Inabot ni Austin ang kamay niya mula sa likod at pinisilyo ng mahigpit. Pinatatag siya ng haplos, pero lalo ring kumulo ang galit sa dibdib niya. Umuwi ka na, Eden, mariing sabi ni Austin, bago ka pa magsisi sa mga salitang bibitiwan mo. Ilang saglit na nakatitig lang si Eden, mabigat ang paghinga at halatang nagpipigil. Pero tumalikod na rin naman ito. Nakakabinging katahimikan ang naiwan. Ipinatong niyang palad sa mukha habang nanginginig ang mga balikat. Bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Niyakap siya ni Austin. Love, tingnan mo ko. Idedemanda ko na talaga sila. Sabihin mo lang, hindi na to tama. Sinisira nila ang reputasyon mo. Ipinablatter na lang niya sina Marvin at ang asawa nitong si Eden. Naayos din naman agad at misunderstanding lang ang lahat. Mabuti na lang at ninang niya ang may-ari ng school. Naintindihan din yon ng mga magulang ng kanyang mga estudyante, kaya hindi siya natanggal sa trabaho. Alam ni Monet na hindi siya pwedeng mabuhay ng ganoon. Alam niya rin naman kasi kung saan nagmumula si Eden, kaya napagpasahan niyang alamin mismo ang katotohanan. Isang gabi, matapos ang klase, magkasama silang kumain ni Austin sa maliit nilang dining table. Austin, mahina niyang sabi. Pakiramdam ko ginagamit ako ni Marvin bilang pantakip sa kalokohan niya. Pinunasan nito ang bibig at nagpatuloy sa pagkain. Anong ibig mong sabihin? May iba siya. Mayroon siyang kabit. Pero imbis na aminin, hinahayaan niyang isipin ng lahat na ako yon para walang magtanong. Dumilim ang mga mata ni Austin. Gusto mong alamin kung sino para masabi mo kay Eden? Tumango si Monet. Kung mapapatunayan kong hindi ako, titigil ang chismis. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kung ganon, sabay nating gawin.
hindi ka mag-isa rito. Nalusaw ang bigat sa dibdib ni Monette at napangiti siya ng may pasasalamat. Salamat. Inabot ng ilang araw bago makalikom si Monette ng sapat na piraso ng impormasyon mula sa mga bitaw na salita ni Marvin. Nang magkalakas ng loob, nagpasya na siyang harapin ito. Nagkita sila sa isang maliit na cafe sa dulo ng bayan. Kasama niya si Austin, kaya hindi siya gaanong nag-aalala. Bakit mo ako pinatawag, Monette? Mariin itong bulong. Alam mong hindi ko... Tumigil ka na. Matalim na putol niya. Alam kong may kabit ka at ginagamit mo ako bilang pantakip. Sinisira mong pangalan ko, Marvin. Ang buhay ko. Kung may natitira ka pang konsensya, sabihin mo kung sino siya. Kumikislot ang labi nito, ngunit walang lumabas na salita. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo, giit ni Monette, huwag ka nang magtago. Sabihin mong totoo, ginugulo mo lang ang buhay ko. Sa huli, yumuko ito at pabulong na nagsalita. Hindi mo naiintindihan. Kapag nalaman ni Eden, hindi lang ako masisira. Baka ipadispatcha niya si Charmaine. Napakurap si Monette. Charmaine? Sino siya? Hindi ko pwedeng sabihin. Malakas ang kapit ni Eden sa politika. Marami rin siyang koneksyon. Kapag nalaman niya, sisirain niya si Charmaine. Galit na si Eden at nagbanta na. Nanlamig ang sikmura ni Monette. Marvin, kailangan mong sabihin. Kasi ngayon ako ang pinagbibintangan. Naintindihan mo ba kung anong epekto niyan sa akin? Kay Austin, sa buhay namin. Nanginginig ang kamay ni Marvin. Pagkatapos ng ilang sandali ay umamin din ito. Sige, pero wag mong ipapaalam kay Eden. Mangako ka. Sino siya? Mariing tanong ni Monette. Napalunok si Marvin at mahina ang tinig na nagsabi. Si Charmaine, 16 years old pa lang siya. Parang hindi narinig ni Monette ng tama ang sinabi nito. Anong sinabi mo? 16? Nag-iisip ka ba? Iwas tingin si Marvin habang nakayuko sa mesa. Nandyan siya. Nakinig siya nang hirap na hirap ako sa pagsasama namin ni Eden. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Biglang taas ng tinig ni Monette at nanginginig na sa galit. Bata siya, Marvin! Sinubukan siyang pakalmahin ni Austin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinagod ang likod niya. Pakiusap, hinaan mang boses mo. Pabulong na sabi ni Marvin. Hindi mo naiintindihan. Lubos kong naiintindihan. Singhal ni Monette. Inabuso mo siya. Sinamantala mo dahil bata at mahina siya. At ikaw? Makasarili kang walang hiya ka. Ikaw ba talagang Marvin na best friend at minahal ko noon? Nasaan siya ngayon? Humugot ito ng malalim na hininga. Nasa isang boarding house sa kabilang bayan. Pero wag niyo siyang idadamay. Takot na siya. Mabilis ang tibok ng puso ni Monette. Malamang takot na. Bata yun. Gusto ko siyang makita. Ilang araw matapos yon, nasa harap na sila ng isang lumang boarding house. Kasama niya si Austin. Nandoon, nakaupo sa gilid ng kutsyon ang isang babaeng maganda ang mukha. Maputi, pero halatang namayat na sa stress. Naninikip ang dibdib ni Monette at dahan-dahan siyang lumapit. Kumusta? Ako si Monette. Gusto lang kitang makausap. Natigilan si Charmaine at kita ang takot sa mga mata nito at bigla nalang humikbi. Ikaw bang asawa niya? Sorry, hindi ko alam. Wala na yung baby namin. Wala na, please, wag mo akong saktan. Wag mong sirain ang buhay ko. May mga kapatid at lola pa akong umaasa sa akin. Hindi, Charmaine. Hindi, please, kumalma ka. Umiling si Monette. Hindi ako ang asawa ni Marvin. Wala akong ganong connection sa kanya. Kailangan ko lang malaman ang katotohanan. Gusto kitang makita. Pwede kang magkwento sa akin. Anong tulong ang kailangan mo? Unti-unting kumalma ang dalaga. Ilang sandali pa ay nakaupo na si Monette sa gilid ng kama, katabi si Charmaine. Mahigpit ang pagkakahawak ng dalaga sa laylayan ng blouse habang nanginginig ang mga kamay. Namamaga ang mga mata nito sa kaiiyak at halos pabulong nang nagsimulang magsalita. Hindi ko po alam. Basag ang tinig ni Charmaine habang nakatitig sa sahig. Hindi ko po alam na may asawa niya pala si Marvin. Nanikip ang dibdib ni Monette, ngunit wala siyang sinabi.
Hinayaan niya ang katahimikan na kusang magpalabas ng katotohanan. Humigop ng hangin si Charmaine, sabay higpit pa ng hawak sa blouse nito. Mabait po siya sa akin nung una. Lagi siya may dalang pagkain, bigas, mga delata, groceries para sa mga kapatid ko. Tinulungan niya po kung maibili ng gamot ang lola ko. Lagi niyang sinasabi na matalino raw po ako, na kaya ko makapagtapos kung gugustuhin ko. At pinangako niya pong tutulungan ako sa matrikula ko sa kolehiyo. Namuo ang mga luha ni Monet. Ang larawang binubuo ni Charmaine ay hindi ng isang kabit na pabaya, kundi isang batang babae na nabitag sa kabaitan na may kapalit. Kaya nagtiwala ka sa kanya? Mahinahong bulog ni Monet. Mabilis na tumango si Charmaine. Opo, akala ko po mahal niya talaga ako. Siguro nga po nung una, o baka naman mabilis lang po talaga akong mauto. Kahit na ang laki po ng agwat ng edad namin, sinabi ko sa sarili ko na ayos lang, kasi sino po ba naman ang papansin sa tulad ko? Sabi niya lagi aalagaan daw po niya ako, balang araw, aayusin niya po ang lahat para sa amin. Pinaniwalaan ko po yon. Naluha si Monet. Marahan niyang inabot ang kamay, inilapat sa nanginginig na mga kamay ni Charmaine. Hindi ka madaling mauto, Charmaine. Mahina ka lang noon at inabuso niya yon. Hindi yun pagmamahal. Panlilin lang yon. Umiling ang dalaga. Pero mabait po kasi siya. Napapatawa niya po si Lola. Sobrang gumaan po ang loob ng mga kapatid ko sa kanya. Pinaparamdam niya po sa kapatid ko na parang may tatay sila. Binigyan niya po kami ng mga bagay na hindi namin naranasan noon. Laking lola lang po kasi kami, kaya minahal ko po si Marvin. Kaya naniwala po ako nung sinabi niyang espesyal ako. Parang nadurog ang puso ni Monet. Kita niya ang lalim ng bagaan sa kalooban ng dalaga. Utang na loob laban sa katotohanan, pagmamahal laban sa pagkakanulo. Charmaine, marahang sabi ni Monet. Ano pang ipinagawa niya sa'yo? Pwede mong sabihin sa akin, ligtas ka sa akin. Nanginginig ang balikat ng dalaga habang bumulong. Pinatigil niya ako. Natigilan si Monet. Anong pinatigil? Yung anak ko po. Parang bubog ang mga salita na bumasag sa katahimikan. Tinakpan ni Charmaine ang mukha at humagulgol. Ayokong itigil, ate. Gusto ko po siyang ituloy. Naisip ko baka kung nandun siya, hindi niya ako iiwan. Pero sabi niya, imposible raw. Saka lang po inamin sa akin na may asawa na po pala siya. Masisira ang lahat. Si Marvin po ang nagdala sa akin sa klinik. Siya ang nagbayad. At sinabi niyang huwag daw po akong umiyak. Pero gabi-gabi naririnig ko pa rin. Nararamdaman ko pa rin po. Hindi na napigilan ni Monet ang luha. Niyakap niya si Charmaine ng mahigpit. Parang gustong protektahan ang batang katawan mula sa lahat ng sakit ng mundo. Pasensya ka na, bulong niya rito. Pasensya ka na at naranasan mong lahat ng yan. Hindi mo to deserve. Sinabi po niya na yun daw po ang pinakamabuti. Nanginginig na dagdag ng dalaga. Na balang araw kapag maayos ng lahat, pwede na po kaming bumuo ng pamilya. Pinaniwalaan ko po siya. Pero pagkatapos nagbago siya. Hindi na po siya madalas dumalaw. Nagagalit po siya kapag tumatawag ako. Sinabi niya na masyado na raw po akong clingy. Masyado akong madrama. Hindi ko po maintindihan, ate. Ibinigay ko ng lahat-lahat sa kanya. Lahat. Hinaplos ni Monet ang buhok ni Charmaine. Paano nagawa ni Marvin yon? Gusto niya itong edemanda. Wala nang pakialam sa pinagsamahan nila noon. Pero choice din naman kasi ni Charmaine na pumatol kay Marvin kahit minor de edad pa lang ito. Isa pa, ito rin ang naging kabit at naging anay sa pagsasama ni na Marvin at Eden. Charmaine, mariing sabi ni Monet at itinaas ang mukha ng dalaga. Hindi ito pagmamahal, pang-aabuso ito. Bata ka pa, dapat pinoprotektahan ka niya, hindi pinilit. Hindi inabuso ang sitwasyon mo. Ginamit niya ang pangangailangan mo para itali ka sa kanya. Ibinaling ni Charmaine ang tingin at puno ng hiya. Pero hinayaan ko kasi gusto ko pang manatili siya. Baka kasalanan ko rin po. Hindi. Mariin ang boses ni Monet at hinawakan ito sa balikat. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Hindi mo ito kasalanan.
Siya ang mas nakakaalam, siya ang may asawa, siya ang pumili na manloko, manggamit at manakit. Hindi ikaw ang may sala. Sa pinto, lumapit si Austin na kanina pang tahimik na nakikinig. Charmaine, ako si Austin. Fiancé ko si Monette. Naalala ko sa iyo ang kapatid kong babae at baka kapag nangyari ito sa kanya, makapanakit pa ako. Hindi ka nag-iisa. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, nandito kami ni Monette para sa iyo. Nag-angat ng tingin ng dalaga at nangingilid muli ang luha. Pero paano kung malaman po ng asawa niya? Sinabi niya dati na kapag nahuli si Marvin na may babae, sisiguraduhin daw niyang hindi mabubuhay ang kabit. Ako po yung kabit. Huwag kang matakot, marin niyang sabi. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang may gumawa pa ng masama sa'yo. Kalimutan mo nang naging kabit ka. Tutulungan ka namin. Babaguhin natin ang buhay mo. Makakaahon ka ulit. Gusto mo ba yon? Nabuhay ang pag-asa sa mukha ni Charmaine at mabilis na tumango. Para bang yun lang ang hinihintay nito na may isang taong mag-abot ng tulong. Makalipas ang ilang oras, nakatulog din si Charmaine. Maingat na itinaklob ni Monette ang manipis na kumot at hinaplos ang buhok nito. Hawak ng dalaga ang kamay niya hanggang sa tuluyang madala ng antok. Sa pasilyo, naghihintay si Austin, nakapamewang at mabigat ang mukha. Bata pa siya, sabi nito habang nagngangalit ang panga. At pinasan niyang lahat ng to. Ano bang klaseng lalaki ang first love mo? Napahilig si Monette sa dingding. Huwag mo na nga siyang i-address na first love ko. Kahit ako gusto ko nang kalimutan naging first love ko si Marvin. Hindi ko masikmura ang mga ginawa niya. Sinira niya ang pagkabata ni Charmaine. Tinuruan niyang pagmamahal ay kapalit ng sakripisyo. Pero ang totoo, para lang sa sariling kaginhawahan ni Marvin. Sarap na ngang idemanda eh. Kaso may pagkakamali din si Charmaine. At hindi ko kilala si Eden. Hindi ko alam ang tumatakbo sa utak ng asawa ni Marvin. Baka lalo pang mapahamak si Charmaine. Hanggat maaari, ayoko siyang iharap sa gulo. Awang-awa na ako. Nakita mo naman kanina. Parang kung hindi pa tayo dumating, baka sumunod na sa anak niya. Bahagya siyang niyakap ni Austin. Kung anong maging desisyon mo kay Charmaine, susuportahan kita. Kinabukasan, dinalhan ni Monette ng almusal si Charmaine. Namumugto pa ang mga mata ng dalaga pero mas kalmado na. Ate, mahina nitong tanong. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala? Malungkot nang umiti si Monette. Kasi dati minahal ko rin si Marvin at sinaktan niya ako. Hindi kasing tindi ng ginawa niya sa'yo, pero sapat para mag-aksaya ko ng mga taon sa kanya. Alam ko ang pakiramdam na umasa sa taong hindi kailanman totoong nakita ka at hindi ko hahayaang may masira pa siyang buhay. Napalunok si Charmaine. Sa tingin mo ba, hindi ako walang kwenta? Ate, may pag-asa pa kaya ako kahit na nagkamali ako? Bahagya siyang napangiti. Oo naman, bata ka pa. May pag-asa ka pa. Hindi magdidikta sa pagkatao mo ang mga pagkakamaling gusto mo nang alisin sa buhay mo. Hindi ka walang kwenta. Mahalaga ka para sa sarili mo at para sa ibang tao na deserve ka. At balang araw, makikita mo rin yon. Hanggang sa dumating ang araw na yon, ipapaalala ko sa iyo sa bawat pagkakataon na kaya ko. Muling umiyak si Charmaine, ngunit ngayon mas tahimik at may halong pag-asa. Kinagabihan, magkahawak kamay na umuwi sina Monette at Austin. Sinama na nila si Charmaine at sa kanya muna tumira ang dalaga. Kinausap niya na rin ang lola at mga kapatid nito. Sinabi niyang kukup-kupin niya si Charmaine at pag-aaralin. Bibisita na lang kapag may pagkakataon at kapag nakatapos na, hahayaang umalis sa kanila at tumulong sa totoo nitong pamilya. Bala kasi nilang magstay sa Manila for good. Masyado nang magulo ang lugar nila at gusto rin nilang ilayo si Charmaine. Iyak naman ang iyak ang lola ni Charmaine. Ilang ulit na sinabing ingatan ang apo nito. Naawa sila ni Austin sa maglola kaya balak nilang kada buwan magpadala na lang din ng pera para may panggastos kahit papaano. Hindi naman problema ang pera dahil pareho silang mayaman ni Austin. Hindi nila ikakahirap iyon. Isasama na namin si Charmaine sa amin kaya inaasahan namin na hindi mo na siya guguluhin pa. Malamig na sabi ni Monette kay Marvin nang magkita-kita sila. Monette, bulong ni Marvin at bakas ang sakit sa mga mata. Hindi na kita kilala. Hindi ko alam kung bakit nakita pa kita pagkatapos ng mga taon na wala tayong koneksyon.
Iniisip ko kung may closure ba dapat tayong utang sa isa't isa. But then, I realized na nagkita tayo ulit hindi para tulungan ka, kundi para tulungan ang taong sinira mo ang buhay. Diretsong tumingin si Monet dito. Alam ko ang tungkol kay Charmaine. Paano mo siya inipit, paano mo siya pinilit. 16 lang siya, Marvin. 16. Kahit kailan, hindi kita inisip na magiging ganito. Kinailangan niya ako at kinailangan ko din siya. Balik ni Marvin sa kanya. Gutom ang pamilya niya, tinulungan ko sila. Siyang may gusto mo, Monet, huwag mong baluktutin ng bata siya. Malakas na hinampas ni Monet ang mesa. Hindi kanya gusto. Ang kailangan niya kabutihan, proteksyon at mga taong totoo na may malasakit. At ginamit mo yon para makuha ang gusto mo. Namuti ang mga kamao ni Marvin sa higpit. Hindi mo alam kung gaano ko kalungkot. Si Eden, itinulak niya ako palayo. Kailangan ko ng kasama. At si Charmaine, binuhay niya akong muli. Natawa si Monet, nasusuka sa sinabi nito. Nakakahiya ka. Pero ano bang aasahan ko? Ginamit mo nga ako para pagtakpan ng kasalanan mo. Wala kang pakialam kahit masira ang pangalan ko. Niloloko mo ang asawa mo, winasak mo ang pamilya mo at ngayon, isang bata naman ang minarkahan mo habang buhay. At may lakas ka pa ng loob na hingin sa akin na maging parte niyan? Hindi, Marvin. Hindi ako papayag. Kaya kapag nagmamakaawa ka sa akin na mahalin kita, tinatawanan ko na lang. Tumayo na siya at aalis na sana, pero hinawakan siya nito ulit. Monet! Bulong ni Marvin. Halos parang bata na. Huwag mo akong talikuran. Ikaw lang ang nakakita sa akin. Ikaw lang ang naniwala sa akin at hindi ko kayang mawala ka rin. Umiling si Monet. Matagal mo na akong nawala. Ang binatang minahal ko ng high school, yung nagpapatawa sa akin, yung laging kasama ko pa uwi. Wala nang Marvin na matatag ang prinsipyo sa buhay. Pinatay mo siya ng bawat kasinungalingan at bawat makasariling desisyon. Hindi makapaniwala si Marvin. Iiwanan mo na lang ba ako mabulok? Siyang ipagtatanggol mo kaysa sa akin? Hindi mo naman kilala si Charmaine. Ako ang kaibigan mo, ang first love mo, pero bakit parang ako ang kawawa dito? Oo, kawawa ka. Kawawa ka dahil ganyan ka nakababa. Dahil ganyan ka na gumawa ng mga desisyon mo sa buhay. Malinaw at walang pag-aalinlangan ang tinig ni Monet. Ipagtatanggol ko si Charmaine dahil karapat-dapat siya sa kinabukasang muntik mo nang nakawin. Kapag sinaktan mo ulit si Charmaine, kapag binanggit mo ang pangalan niya kay Eden, isisiwalat ko ang lahat. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung anong topak mayroon ng asawa mo at nahuhumaling sa katulad mo. Kaya ayoko nang palalain at pahabain pa. Ang concern ko lang dito, si Charmaine. Gusto ko nang maging mapayapang buhay ng bata. May connection ng asawa mo? Okay, pero baka hindi nyo rin alam ang connection ko. Kaya huwag mo akong subukan sa kabaliwan mo, Marvin. Huwag nyo kaming susubukan ni Austin. Hindi kami mapanlamang sa kapwa. Pero kapag inaso kami, mas doble ang balik namin. Tandaan nyo yan. Napailing si Marvin. Sisiraan mo pa talaga ako kay Charmaine. Ikaw ang mahal ko. Sa lahat ng babae, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pipiliin ko. Taob silang lahat kapag ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Monet at napasigaw nang si Marvin ang tumaob. Napalingon siya kay Austin na halata ang galit sa mukha. At parang wala na lang na nasapak si Marvin. Hinawakan ni Austin ang kamay niya at pinabayaan na lang doon si Marvin. Saan mo gustong mag-date? Masyado na tayong stress. Sinubukan niyang lingunin si Marvin. Nawalan yata ng malay yun. Bakit ang lakas mong sumuntok? Inakbayan lang siya ni Austin. Hayaan mo na yun. Deserve ng walang kwentang yun. Sports ko ang boxing nung high school. Kaya pala, kasi masyadong maganda mapapangasawa ko. Ang daming nababaliw. Gulat na gulat pa rin si Monet nang makasakay sa sasakyan. Pero nang mahimasmasan, natawa na lang din siya at napailing. Hindi man nila naidemanda ang walang hiyang si Marvin, nakakita naman ng stars dahil kay Austin. Lumipat na nga sila sa Maynila. Bagong buhay yon para sa kanilang lahat. Ate Monet, mahina ngunit matatagang boses na sabi ni Charmaine. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Hindi ko po ito deserve. Napatingin si Monet at inayos niya ang isang hibla ng buhok ni Charmaine. Huwag mong sabihin yan, karapat-dapat ka sa kapayapaan, sa kaligtasan, sa pagmamahal. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Dito, makakapagsimula ka ng bagong buhay. Sa Quezon City sila nanirahan.
sa isang subdivision malapit din sa trabaho ni Austin. Si Monette naman bumalik na rin sa pagtuturo. Samantala, nagpatuloy pa rin mag-aral si Charmaine. "Eto ng lunch mo," nakangiting sabi ni Monette kay Charmaine. Umawang naman ang bibig nito. "Ate, nakakahiya po." Natawa naman siya. "Anong nakakahiya? Gumagawa ako ng lunch para sa amin ni Austin. Baon namin since ungot nga ng ungot si Austin na gusto niyang luto ko. Kasama ka namin dito sa bahay kaya syempre damay ka. Saka pamilya ka na." Matamis na napangiti si Charmaine at mahigpit siyang niyakap. Maraming salamat talaga, Ate Monette. Salamat po sa pagkakataon." Napangiti rin siya at hinagod ang likod nito. "Mag-aral ka ng mabuti. Kapag may problema, tumawag ka agad sa akin." Sabay-sabay nga silang umalis ng bahay. Lumipas ang mga buwan at inasikaso na nila ang kasal. Kaya ng mismong araw ng kasal, dumating na ang mga pamilya nila ni Austin. Tinatanong ng mga ito kung sino si Charmaine. Sinabi naman niya na kinupkup nila pero hindi na nila sinasabi ang masakit na nakaraan nito. Ayaw nilang ipaalam sa iba ang lamat ni Charmaine dahil alam nilang yun din ang gusto ng dalaga. "Kuya, sino yan?" tanong ng kapatid ni Austin na si Aaron. Tinapik ni Austin ang balikat ng kapatid. "Si Charmaine, scholar ng asawa ko. 30 sem student siya at pareho kayo ng school na pinapasukan. Hindi mo siguro alam." Kumunot ang noo nito. "Seryoso? Pareho kami ng school na pinapasukan. Layo ang department namin sa kanila." Bahagyang napangiti si Monette hanggang niyang maging magkaibigan ng dalawa. Gusto niya rin kasing sinasama sa family gathering si Charmaine. Kung may magiging kaibigan ito sa pamilya nilang dalawa ni Austin, hindi ito magiging awkward. Marami pa namang pinsan si Austin na halos kasing edad lang din ni Charmaine. Tulad ng gusto ni Monette, naging malapit nga ito sa mga pinsan ni Austin. Kapag may gala, sinasama ng mga ito si Charmaine. Nahihiya pa ang dalaga, pero halos sila na ang mag-push kay Charmaine na makipag-socialize sa mga kasing edad nito. Nang tumuntong ng 18 ang dalaga, gustong-gusto ito ng mga pinsan ni Austin. Kaya naman nagplano ng maliit na party para rito. Kitang-kita niya ang saya mula kay Charmaine habang kasama ang mga kaibigan at kaklase. Pinagmamasdan nilang sinasayaw ni Aaron ang dalaga para sa 18 Roses. "Love, nandiyan na sila," bulong ni Austin. Napangiti siya agad at pinuntahan ng special guest nila. Nang makita ang lola at mga kapatid ni Charmaine, napangiti siya at niyakap ang mga ito. "Siguradong matutuwa po si Charmaine kapag nakitang nandito kayo," nakangiting sabi ni Monette. Kaya nang dinala nila sa party ang pamilya, walang pagdadalawang isip na tumakbo si Charmaine sa mga ito. "Diyos ko, apo! Ang ganda-ganda mo! Happy birthday!" Umiiyak na bati ng lola nito. Napahikbi na rin si Charmaine at mahigpit na niyakap ang matanda. "Miss na miss ko na po kayo. Kumusta po? Kumain na po ba kayo? Kumusta po ang mga kapatid ko?" Isa-isang hinaplos ni Charmaine ang mukha ng mga kapatid at isa-isang niyakap. Parang hinaplos ang puso niya roon. Mahal na mahal talaga ni Charmaine ang mga kapatid nito. "Naiiyak ako, love," saad ni Monette. Tumawa naman ang kanyang asawa at hinapit siya papalapit. "Masaya ako na may nababago tayong buhay." Pagkatapos nun, mas lalong naramdaman ni Monette na nagpupursiging mag-aral si Charmaine. Wala itong kahit anong ginawa na masama o pagbubulakbol. Kung may galaman, mga pinsan lang ni Austin ang sinasamahan. Kaya nang sinabi nito na nag-graduate ito ng magna cum laude, hindi na siya nagulat. Gusto niyang magtatalon sa tuwa pero pinigilan niya, lalo na at malaki na ang tiyan ni Monette. "Ate, alam kong masaya ka para sa akin pero dahan-dahan." Natatawang sabi ni Charmaine. Natawa na lang din si Monette. "Sabi ko naman sa'yo, may pag-asa ka pa." "Ate, salamat. Kung hindi dahil sa inyo ni Kuya Austin, hindi ako magiging ganito," saad ni Charmaine. Hinawakan ni Monette ang kamay nito. "Hindi namin iniisip na utang mo ang lahat ng itinulong namin sa'yo. Kung anong meron ka ngayon, alam namin na pinaghirapan mo." Naluhan naman ang dalaga. "Thank you, Ate Monette. Thank you sa pag-ahon sa akin. Salamat talaga. Kung hindi ka kumatok ng araw na yon, siguro baka wala na ako ngayon." Pinunasan niya ang mga luha nito. "Alam mo, naniniwala ako na may dahilan kung bakit ako ang nakilala mo. Biruin mo, first love ko si Marvin, hindi ko inasahang mapapasama ako sa gulo ng buhay niya. Mas lalo na sa'yo.
Pero may way ang Diyos para pagtagpuin tayo. Nang makagraduate, naghanap na agad ng trabaho si Charmaine. Nagkaroon ito ng trabaho sa US sa isang hotel. Pero dahil matanda na ang lola, sinuko na muna ang magandang opportunity at sinamahan ang lola nito. Kaya nang mamatay, nandoon din si Charmaine. Tahan na, Charmaine. Hinagod niya ang likod nito. Hayaan na nating magpahingang lola mo. Sigurado akong kahit wala na siya, masaya siya kasi bago siya nawala, nakita niyang maayos kayong mga apo niya. Mahal na mahal kayo ng lola niyo. Gusto niyang maging maayos ang buhay niyo at makita kayong masaya. Marahan namang tumango si Charmaine. Pagkatapos mamatay ng matanda, nagpatuloy muli si Charmaine sa buhay nito. Naging flight attendant ito sa isang airline. Napag-aaral na nito ang mga kapatid. Minsan nga ay naabutan nila itong flight attendant na mag-travel sila ni Austin. Wow, ang ganda naman ng flight attendant, nakangiting sabi ni Monette. Mahinang tumawa si Charmaine. Mana sa'yo, ate. Hi, Tita Charmaine. Bulalas ng anak nila. Para kang Barbie? Salamat, nakangiting sabi ni Charmaine. Ngumuso naman ang anak nila. Miss ka na daw po ni Tito Aaron, sabi niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Monette at napatingin sa anak nila. Hanggang sila ang nagkatinginan ni Austin, mukhang mayroon silang hindi nalalaman. Bahagya namang nawala ang ngiti ni Charmaine. Ang tito mo, sabihin mo, kapag may time, magkikipagkita ako sa kanilang magpipinsan. Kaya naman, nang makauwi pagkatapos ng travel, kinausap nila si Aaron. Doon nila nakumpirma na nililigawan pala ni Aaron si Charmaine. Binasted ako, seryosong sabi ni Aaron. Nagkatinginan sila ni Austin bago muling nagtanong ang kanyang asawa. Bakit daw? Ewan ko, ayaw niya yata sa akin. Ang babaeng niya 3 beses na akong binasted. Kaso kapag tumitingin siya sa akin, feeling ko mahal niya ako. Kaya kapag nakikita kami, nabubuhay palagi ang pag-asa ko. Pero para lang patayin niya ulit. Malungkot na sabi ni Aaron. Dahil sa mga nalaman, naging tsismosa at tsismoso pa sila ni Austin sa love life ng dalawa. Kilala nila pareho ang dalawa at alam nilang bagay sa isa't isa ang mga ito. Baka kaya palaging binabasted ni Charmaine kasi hindi pa alam ni Aaron ang nakaraan niya. Kasi kahit hindi sa atin sabihin ni Charmaine, alam kong lamat sa kanya yon. She has 27 na pero never nang nagkaroon ng boyfriend. Ano sa tingin mo, love? Tanong ni Monette. Napabuntong hininga ito. Ayokong pagdudahan ng kapatid ko pero knowing Aaron, alam kong mabuti siyang lalaki. Pero hindi ko alam ang stand niya kung sakaling malaman niya ang totoo kay Charmaine. Mukhang seryosong damdamin nila sa isa't isa. Gusto kong sabihin kay Aaron lahat para alam niya kung paano pakikisamahan si Charmaine. Pero hindi tayo pwedeng manghimasok ng ganun. Si Charmaine dapat ang magsabi. Tama yon. Naiinis siyang umupo. Kasalanan kasi ng walang hiyang Marvin na yun eh. Nagka-trauma na tuloy si Charmaine. Oo nga, tapos first love mo pang kumag na yun. Paalala pa ni Austin. Austin! Reklamo agad ni Monette. My gosh, pinaalala pa talaga. Tawang-tawa naman si Austin at niyakap siya ng mahigpit. Sa halip na pagselosa ng asawa niya, ginagawa na lang nilang katatawanan si Marvin kapag minsang napag-uusapan. Sobrang secure din naman kasi ng pagmamahal niya kay Austin na hindi ito mag-iisip ng masama. Lumipas pa ang taon, muli siyang nabuntis sa pangalawa nila. Kinuha nilang ninang at ninong sina Charmaine at Aaron. Ate Monette, ito ng damit ni Andrea. Nakangiting sabi ni Charmaine. Ate, thank you ah. Damit na binili ko ang gagamitin mo sa binyag. Tumawa naman siya. Kaya nga hindi na ako bumili. Pinagmasdan niya si Charmaine habang kargang baby niya. May nakita siyang lungkot sa mga mata nito. Kaya bahagya siyang nahabag. Marahil ay naaalala na naman ni Charmaine ang anak nitong pinalaglag noon. Nang nasa simbahan na, binyag ng anak nila pero hindi nila mapigilan ni Austin na pagmasdan sina Aaron at Charmaine. Halatang nagkakailangan ang mga ito. Ang manhid natin, hindi natin napansin na may something na pala sa dalawa. Bulong ni Monette. Tumawa naman si Austin. Tinanong ko sa mga pinsan ko, wala din daw silang napansin. Tahimik lang siguro nanligaw ang kapatid ko. Napailing naman si Monette. Pagsabihan mo yung kapatid mo, mali ang diskarte. Ang pangit na nga ng first experience ni Charmaine sa unang relasyon kasi tinatago. Kaya deserve niyang suyuin in public. Yung ipagmamalaki siya, ayusin mo naman. Turuan mong pumormang kapatid mo. Oo na, sagot naman agad ng asawa niya.
Kaya bukod sa ibang problema nila, problema pa sila sa love life ni Charmaine. Wala silang ibang ginawa kundi gumawa ng paraan para paglapitin ang dalawa, para makapag-usap ang mga ito. Hindi naman sila nahirapan dahil halata namang may gusto pa si Aaron kay Charmaine. "Oh, nasa na sila?" tanong ni Monette sa kanyang asawa. Ngumisi naman si Austin. "Nasa storage room. Nilak ko sila." "Nilak? Sira ka ba? Sa storage room pa talaga ang dumi-dumi ron?" Kaya naman pinuntahan agad nila yon. Pero natahimik sila ni Austin nang marinig ang sagutan ni Charmaine at Aaron. "Oh," saad ni Aaron, "hindi ko naiintindihan kasi hindi mo pinapaintindi sa akin. Paulit-ulit mo akong tinatanggihan. Pero paulit-ulit akong bumabalik. Kasi alam mo kung bakit? May nakikita akong pagmamahal sa mga mata mo. Nararamdaman ko at hindi naman ako manhid." Narinig ni Monette ang paghikbi ni Charmaine. "Hindi mo ako matatanggap. Pangit ang nakaraan ko. Naging kabit ako ng isang lalaking doble ang tanda sa akin. Pero hindi ko alam yon. Masama akong ina dahil pinalaglag ko ang anak ko noon." Sandaling natahimik sa loob hanggang sa muling nagsalita si Aaron. "Sa tingin mo ba, hindi ko alam yan?" Nanlaki ang mga mata ni Monette at tiningnan ang asawa niyang si Austin. Umiling naman agad ito at nangakong hindi ito ang nagsabi. "Ano?" Gulat na tanong ni Charmaine. Sumagot naman si Aaron. "Matagal ko nang alam. Sinabi sa akin ng lola mo." Huminga ng malalim si Monette. Naisip niya ang matanda. Marahil ay nalaman nitong gusto ni Charmaine si Aaron. "Alam ko, pero nagbago bang pagmamahal ko?" Tanong ni Aaron at puno ng pagsusumamo ang boses. "Mas lalo kitang minahal. Mahal kita dahil naging matatag ka. Mahal kita kahit pangit ang nakaraan mo. Naiintindihan mo ba? Kaya please, parang awa mo na. Huwag ka nang lumayo. Mahal na mahal kita, Charmaine. Paulit-ulit akong babalik sa'yo, kahit tanggihan mo pa." Naantig naman ang puso ni Monette. Masaya siyang may nagmamahal na ng ganoon kay Charmaine. Naluluha pa siya pero umurong yon nang makarinig ng mga ungol sa loob ng storage room. Mabilis tinakpan ni Austin ang tenga niya. Binuhat siya at dinala sa kwarto nila. "Teka lang! Hoy, Austin, yung kapatid mo!" "Shh!" Binalot siya ni Austin sa kumot. "Alam kong protective ka kay Charmaine pero matatanda na sila. Hayaan mo na." Gusto niya pang tumayo pero dinaganan na siya ni Austin. Hinampas niya ito sa dibdib. "Pakasalan dapat ni Aaron si Charmaine. Wala akong pakialam kahit bayaw ko yan." Tumango naman ang asawa niya. "Oo, pakakasalan na. Nagpatulong na sa akin si Aaron na bumili ng singsing." Bahagya naman siyang guminhawa pero muling hinampas ang kanyang asawa. "Sana sa guest room mo man lang sila nila. Ang init kaya doon." "Iyaan mo na nga. Hindi ko rin naman alam na gagawin nila yun. Nadala na siguro ng emosyon. Saka hindi ko sila nilak. Bukas na bukas yun. Si Aaron ang mismong nagpalak doon." Sinamaan niya ng tingin si Austin. Mukhang pareho ang topak ng magkapatid. Tinawanan na lang siya ng kanyang asawa at pinatay ang ilaw. Kahit ang awkward nang nangyari, masaya pa rin si Monette. Masaya siyang unti-unti nang nakakawala sa nakaraan si Charmaine. Balita ni Monette, nasa rehab si Marvin dahil nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Naaawa siya sa asawa at mga anak nito, pero wala na rin naman siyang magagawa kung hindi magising si Eden sa kahibangan nito. Gayunpaman, masaya sila ni Charmaine na matiwasay na tinanggal na ng Diyos si Marvin sa mga buhay nila. Ipinapaalala sa atin ang kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa paghawak, kundi madalas ay tungkol sa pagbitiw at pagpili ng tama. Itinuturo sa atin ang kwento ni Monette na nagsisimula ang paghilom kapag tumigil tayong habulin ang nakaraan at nagsimulang buuin ang hinaharap na nararapat para sa atin. Samantala, pinatutunayan ng pagbabagong buhay ni Charmaine na gaano man tayo nabasag noon, hindi kailanman huli ang lahat para muling mabuo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.